Movie Recap Tagalog here. Isang lalaki, si Gokchul, ang nawalan ng pamilya at mana dahil sa isang sabuatan ng makapangyarihang tiwaling mga tao. Nakaligtas siya sa maraming tangkang pagpatay at lumaking salat sa buhay. Ginamit niya ang talino at matalas na pandinig upang mabuhay, bago siya nagpasyang maghiganti sa mga taong nanakit sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa proseso, nasangkot siya sa isang kwento ng pag-ibig sa gitna ng madilim na mundo ng kasamaan. Nagsimula ang palabas sa isang maruming tumpok ng basura sa sulok ng lungsod. Isang nakahigang binata na puno ng sugat ang dahan-dahang dumilat, suot ang punit na damit. Bitbit niya ang isang tungkod at sinimulan ang kanyang mga araw bilang pulubi. Umabot pa sa puntong kailangan niyang makipaglaban sa mga aso para lamang sa pagkain. Ngunit sa kabila ng matinding paghihirap, hindi nadama ni Gokchul ang kawalan ng pag-asa o pagsisisi. Palagi niyang pinanghahawakan ang paniniwalang darating ang araw na makakaganti siya sa mga taong nanakit sa kanya. Walang nakakaalam na ang pulubing ito ay dating batang amo ng isang mayamang pamilya, ngunit pinahamak siya ng sarili niyang mga kamag-anak. Si Gokchul ay anak ng isang mayamang chairman, ngunit nasawi ang kanyang mga magulang sa isang aksidenteng kinasangkutan ng sasakyan. Dahil sa aksidenteng iyon, nabulag si Gokchul. Ngunit kakaiba, mula noon ay naging labis na sensitibo ang kanyang pandinig, kaya niyang marinig ang mga usapan ng mga tao kahit malayo. Isang araw, narinig ni Gokchul na nagtatawanan ang dalawang katulong habang pinaplano nilang ibenta ang kanyang mamahaling relo. Galit na galit siya at itinapon ang buong hapag sa sobrang inis. Nais niyang paalisin ang dalawang taksil na yon. Pinagalitan siya ng kanyang tiyahin dahil marami na raw siyang pinapalayas nitong linggo. Lahat ay iniisip na siya ay matigas ang ulo at mahirap pakisamahan. Sinabihan ni Gokchul ang abogado na gusto niyang dagdagan ang bilang ng mga gwardiya. Hindi maintindihan ng abogado kung bakit kailangan niya ng mas maraming tao. Sabi ni Gokchul, 2 buwan na lang ay kaarawan niya at tiyak na papatayin siya ng kanyang tiyahin bago pa siya tumanda. Ang dahilan ng hinala ni Gokchul ay ang nangyaring aksidente 1 taon na ang nakalipas. Habang nagmamaneho ang pamilya nila, biglang pumalya ang preno at bumangga ang kotse. Parehong nasawi ang kanyang mga magulang at nang magising siya, wala na siyang paningin. Ang higit na nakinabang sa pangyayaring iyon ay ang pamilya ng kanyang tiyahin. Isang araw, dumating ang bagong kasambahay. Ipinakilala ng babae ang sarili niya at agad na nakilala ni Gokchul ang boses nito. Siya ang babaeng nakaalitan niya sa mall 2 araw na ang nakalipas. Maging si Jongyun ay agad siyang nakilala. Tinanong ni Gokchul kung nagkita na ba sila noon. Sa isip niya, kapag nagsinungaling si Jongyun, agad niya itong patatalsikin. Ngunit hindi siya nilinlang ni Jongyun kahit alam niyang bulag si Gokchul, dahilan para magkaroon ito ng magandang impresyon sa babae. Ngunit agad na nawala ang magandang tingin niyang iyon nang dumating ang kanyang tiyahin na si Mansuk. Sinabihan ni Mansuk si Jongyun na lihim na bantayan si Gokchul at iulat lahat ng kilos nito kapalit ng promosyon para sa kanyang ama. Narinig ni Gokchul ang lahat ng ito, inisip niyang pareho lang si Jongyun sa iba. Kinagabihan, diretsahan niyang sinabihan ang babae na tanggal na siya sa trabaho. Hindi maintindihan ni Jongyun kung ano ang kasalanan niya. Inisip niyang mayabang si Gokchul at ginagamit ang pera upang apihin ang iba. Sinabihan niya si Gokchul na siya ay kawawa, hindi dahil sa kanyang pagkabulag, kundi dahil sa dilim ng kanyang pag-isip. Lalong nagalit si Gokchul at itinapon ang mesa sa harap niya. Wala pang taong nangahas na lapastanganin siya ng ganoon. Hindi nagtagal, dumating ang masamang balita. Sinabi ni Secretary O na ibebenta ng lihim ni Mansuk ang ospital ng pamilya nila. Agad na tinawagan ni Gokchul ang abogado para ipaalam ito. Ngunit laking gulat niya nang ikulong siya ng abogado sa bahay, binayaran pala ito ni Mansuk. Dahil walang ibang paraan, ginamit ni Gokchul ang gunting na nakapanya sa drawer. Itinali ang mga kumot upang gawing lubid at sa kabila ng panganib, bumaba siya at nakatakas. Mahabang oras bago siya nakarating sa kalsada, ngunit walang kotse ang humihinto para sa kanya. Sa oras na yon, nakasalubong niya si Jongyun na katatapos lang niyang paalisin. Sinabihan siya ni Jongyun na kahit hintayin niya hanggang gabi, walang sasakyan ang titigil. Naiinis si Gokchul at sinabihan siyang umalis. Hindi naman talaga nagmamalasakit si Jongyun sa isang taong walang puso, kaya umalis siya. Ngunit nang makita niyang muntik ng masagasaan si Gokchul matapos madulas sa kalsada, bumalik siya at hindi na kayang iwan ng lalaki. Pinakarga niya ito sa kanyang motorsiklo at umalis silang dalawa. Hindi pa kailanman sumakay ng motorsiklo si Gokchul, kaya mahigpit niyang hinawakan ang damit ni Jongyun, takot na mahulog. Sa bawat lubak, lalo siyang kumakapit, hanggang sa hindi sinasadyang magdikit ang kanilang mga katawan, dahilan upang bumilis ang tibok ng puso ni Gokchul. Samantala, abala si Mansuk sa paglagda ng kontrata para ibenta ang ospital. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating sina Jongyun at Gokchul. Malakas na sigaw ni Gokchul, walang bisa ang kontrata kung wala ang kanyang pahintulot. Kaagad niyang ipinawalang bisa ang kapangyarihang ibinigay kay Mansuk sa harap ng abogado. Dahil sa kanyang matapang na sigaw, nainis ang mga mamimili at agad umalis. Hinarap ni Gokchul si Mansuk at tinanong kung gusto pa ba nitong ikulong siya muli. Lubhang nagulat si Mansuk sa mga narinig niya. Sinabi niyang dapat ay mayroong hindi pagkakaunawaan sa nangyayari. Ngunit hindi na naniwala si Gokchul sa mga salita ni Mansuk dahil bago mamatay ang kanyang ina, nakita nito ang tunay na pumatay sa kanila. Paulit-ulit na binabanggit ng ina ni Gokchul ang pangalan ni Mansuk. Lalong nabigla si Mansuk. Sinabi naman ni Secretary O na ang asawa ni Mansuk ang siyang nagkulong kay Gokchul sa kwarto. Nang marinig iyon, agad tumakbo si Mansuk upang harapin ang kanyang asawa. Hindi sinasadyang madiskubre ni Mansuk na kausap ng kanyang asawa ang isang tao sa telepono. Di inaasahan, narinig niya ang usapan, ang pumatay pala sa kanyang kapatid at bayaw ay ang mismong asawa niyang si LJ. Noong araw na nahulog ang sasakyan sa bangin, si LJ mismo ang nagtulak nito pababa.
Nang makita ni LJ na naroroon ang kanyang asawa, mariin niyang itinanggi na siya ang pumatay. Sinabi ni Mansuk na imbestigahan niya ito hanggang sa makuha niya ang katotohanan. Bagaman hindi mabuting tao si Mansuk, hindi naman siya umaabot sa puntong papatay para lang sa pera. Sa sandaling iyon, hinawakan ni LJ ang kamay ng asawa. Nang makita niyang hindi tumatalab ang pangungumbinsi, napilitan siyang gumamit ng marahas na paraan. Lumabas din na maaring magamot ang mga mata ni Gokchul sa pamamagitan ng operasyon, ngunit binayaran ni Mansuk ang isang ophthalmologist upang huwag ituloy ito, para mas madali niyang maagaw ang mga ari-arian ni Gokchul. Nang matuklasan ni Mansuk na alam na ng kanyang asawa ang lihim na iyon, inutusan niya si sekretary o na lihim na sundan si LJ. Doon niya nadiskubre ang isang mas malaking lihim. Hindi niya inaasahan na may relasyon pala si LJ sa pinakamatalik niyang kaibigan. At dahil hindi si Mansuk ang tipo ng babaeng nagpapadala sa emosyon, agad niyang inireport sa pulisya ang kanilang pagtataksil bago pa niya harapin ang babae at sabunutan ito. Diretsahan niyang sinabi na naipasa na niya ang ulat sa pulisya at parating na ang mga otoridad. Sa sobrang gulat, hindi sinasadyang itulak ng kanyang kaibigan si Mansuk mula sa hagdan. Bumagsak si Mansuk at agad namatay. Nang dumating si LJ, nakita niyang patay na ang kanyang asawa. Naalala niyang paparating na ang mga pulis kaya itinago niya ang bangkay ni Mansuk sa trunk ng sasakyan. Tapos, umalis siya kasama ang kalaguyo. Kinailangan nilang humanap ng taong sisisihin sa krimen, kaya ginamit nila ang 2 bilyong won upang upahan ang isang kriminal na si Jutay. Tinawagan ni Jutay si Gokchul at tinanong kung gusto niyang malaman kung sino ang pumatay sa kanyang ama. Tapos ay inakit ni Jutay si Gokchul na pumunta sa laboratorio ng ospital ng kanilang pamilya. Napakabagsik ni LJ, plano niyang ipahamak si Gokchul sa kasong pagpatay kay Mansuk upang makuha ang yaman ng pamilya. Hindi nagtagal, dumating si Gokchul sa laboratorio. Pinindot ni Jutay ang isang switch at agad kumalat ang mga virus sa silid. Tapos, ikinulong ni Jutay sina Gokchul at Jongyun sa loob. Buti na lamang at pag-aari ng pamilya ni Gokchul ang laboratorio, kaya mabilis niyang nahanap ang bakuna. Ngunit sa kasamaang palad, iisa lamang ang dosis. Bago niya ito iturok sa sarili, bigla niyang naalala si Jongyun. Ayaw nilang mamatay ang isa't isa. Sa huli, pilit na itinurok ni Jongyun ang bakuna kay Gokchul. Nang magising si Gokchul, ang taong bumungad sa kanya ay si LJ. Sinabi ni LJ na si Gokchul daw ang nag-utos sa isang kriminal na pumatay kay Mansuk. Labis ang pagkabigla ni Gokchul, paulit-ulit niyang sinasabing wala siyang kinalaman dito. Ngunit mabilis siyang napagbintangan at nakulong. Hindi pa rito nagtapos ang kanyang paghihirap dahil nakasama niya sa bilangguan ang mismong si Jutay na ang layunin ay patayin siya roon. Dahil sa kakaibang talas ng pandinig ni Gokchul, narinig niya ang buong plano ng mga ito. Dahil dito, nakaiwas siya sa unang tangka ng pagpatay sa kanya. Ngunit hindi siya basta-basta mabibiktima. Isang preso na madalas saktan ng grupo ni Jutay ang lihim na lumapit kay Gokchul. Sinabi nitong may balak silang patayin siya, kaya mag-ingat siya. Simula noon, naging magkaalyado silang dalawa. Dinala ng preso si Gokchul sa banyo. Ayon sa plano, bigla siyang sumugod sa cubicle kung saan nakaupo si Jutay at pinalabas na gusto siyang patayin nito. Agad tumakbo ang kasabwat upang tawagin ang mga bantay. Dahil sa tagpong iyon, naniwala ang lahat na si Jutay ang gustong pumatay kay Gokchul. Bago pa siya makapagpaliwanag, tinurukan na siya ng pampatulog. Nang magising si Jutay, nakita niyang katabi niya si Gokchul at dahil sa takot, nanginginig ang buong katawan niya. Ilang araw lang ang lumipas, nagsimula siyang magkaroon ng kumbulsyon, inuubo ng walang tigil at lumitaw ang mga pasa sa kanyang mga binti. Napagtanto niyang nahawa siya ng virus. Sa sobrang desperasyon, pinuntahan niya si Gokchul dahil alam niyang ang dugo nito na may bakuna ay maaaring makaligtas sa kanya. Ngunit malamig ang tugon ni Gokchul kapag nahawahan, 100% ang tsansa ng kamatayan. Nagbigay siya ng kondisyon kung gusto ni Jutay na mailigtas, kailangan niyang sabihin kung sino ang utak ng lahat. Dahil wala nang ibang paraan, inamin ni Jutay na ang lahat ng ito ay kagagawan ni LJ. Samantala, matapos makulong si Gokchul, si LJ naman ang naging bagong presidente ng ospital ng pamilya. Nakipagkita si Gokchul sa piskal na humahawak ng kanyang kaso at muling iginiit na si LJ ang tunay na salarin. Bagaman pumayag ang piskal na muling imbestigahan ang kaso, lihim pala siyang binayaran ni LJ. Idineklara rin ni LJ na may sakit sa pag-iisip si Gokchul at dapat itong ipasok sa ospital para makontrol. Narinig ni Gokchul ang lahat ng iyon. Labis siyang nag-alala, ngunit wala siyang ibang paraan para makatakas. Kinagabihan, palihim na pumasok si sekretary o sa kwarto ni Gokchul sa ospital, nagbihis bilang doktor at tinulungan siyang makatakas. Ngunit sa parehong sandali, dumating din si LJ at agad napansin na nawawala si Gokchul. Kaya nang makasakay si Gokchul sa kotse, agad siyang hinabol ng mga pulis kaya't wala siyang mapuntahan. Sinabihan siya ng driver na bumaba na at tumakbo palayo. Ngunit habang nakatayo si Gokchul sa gilid ng kalsada at kumakaway para huminto ng taxi, hindi sinasadyang nakasakay siya sa kotse ni LJ. Sa oras na yon, tumawag si sekretary o upang balaan si Gokchul na nagkamali siya ng sinakyan at payuhan siyang maghanap ng pagkakataong makatalon palabas. Pagkaraan, umakyat ang kotse sa overpass. Pinilit ni sekretary o nabanggain ang sasakyan ni LJ upang mapatigil ito. Ginamit ni Gokchul ang pagkakataon para makalabas ng kotse. Agad siyang hinabol ni LJ habang napilitan namang umalis si sekretary o. Mabilis na umakyat si Gokchul sa rehas ng overpass. Sinabi ni LJ na kung talagang may tapang siya, tumalon siya. Umiiyak si Gokchul at sinabing babalik siya isang araw para maghiganti. Tapos, tumalon siya sa ilog ng walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, ilang bata ang naghalukay ng basura at di sinasadyang natuklasan ang katawan ng isang binatang walang malay. Dahil sa takot, nagtakbuhan ang mga bata.
Pagmulat ni Gokchul sa bagong buhay, namuhay siya sa labis na kahirapan, ngunit hindi siya nagsisi. Basta't siya ay buhay, alam niyang darating ang araw ng kanyang paghihiganti. Isang araw, hindi sinasadyang nabangga niya ang isang babae sa istasyon ng tren. Sa boses pa lang, agad niya itong nakilala, si Secretary O. Tinanong niya kung siya nga ba ito. Tapos, ipinakilala ni Gokchul ang sarili bilang si Gokchul. Ngunit mariing itinanggi ng babae at sinabing nagkakamali siya bago umalis. Kinagabihan, nakaupo si Gokchul sa gilid ng kalsada, tumutugtog ng harmonika upang kumita ng kaunting pera. Ngunit bigla siyang kinabahan matapos may ibulong sa kanya ang isang bata, kaya't dali-dali siyang umalis. Pagdating niya sa tinitirhan, nadatnan niyang ginulo ito ng mga masasamang loob. Plano nilang nakawin ang perang matagal niyang inipon, ang perang nakalaan para ipagamot ang kanyang mga mata. Kung mawawala iyon, mananatili siyang bulag habang buhay. Kaya't buong tapang siyang lumaban. Nagkawatak-watak ang mga perang papel, ngunit mahigpit pa rin niyang hinawakan ang kanyang alkansya. Sa huli, bugbog sarado siya ng mga magnanakaw. Buti na lamang, dumating ang pulisya at nagtakbuhan ang mga salarin. Dumating si Secretary O at nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng dating anak ng mayamang pamilya. Sinabihan siya ni Gokchul na umalis, hindi niya kailangan ang awa nito. Iyon na lamang ang natitirang dignidad ng isang dating batang amo. Dahil siya lang ang nabakunahan laban sa virus, ang dugo ni Gokchul ay maaaring gawing gamot at pagkakitaan. Nais ng amo ni Secretary O na bilhin ang kanyang dugo upang makagawa ng bakuna. Kapalit nito, nangako itong bibigyan si Gokchul ng bagong pagkakakilanlan at ipapadala siya sa Amerika upang mag-aral. Kasabay nito, tutulungan siyang maghiganti kay LJ. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Nakahiga na siya sa operating table at mula noon, tinawag na siyang Kitan. Ngunit hindi niya nakalimutan ang lahat ng pinagdaanan. Ngayon, kahit si LJ o sinuman sa nakaraan niya ay hindi na makakakilala sa kanya. Pagkatapos ng operasyon, lumipad si Kitan patungong Amerika at doon nag-aral ng 5 taon. Sa kanyang pagkawala, marami nang nagbago sa Korea. Ngayon, ang biyanan ni LJ ay naging kongresista, at si LJ naman ay naging legal director ng LK Group, isang mataas na posisyon na hindi madaling harapin. Ngunit hindi nasiyahan si LJ sa pagiging ordinaryong direktor. Palihim niyang pinuntahan ang anak sa labas ng chairman ng LK Group sa Amerika, isang binatang nagngangalang John Woo. Lihim niya itong inalagaan at ginawang kasangkapan upang pabagsakin ang chairman ng kumpanya. Samantala, si Jong Yun ay nagbago na rin ng pangalan, siya na ngayon si Suyon. Dumating ang araw ng recruitment ng LK Group. Sumali si Kitan sa aplikasyon dahil kung nais niyang maghiganti, kailangan niyang pumasok sa mundo ng kanyang kaaway. Pagkababa niya ng sasakyan, nabangga niya si Suyon na papalapit. Pinagalitan siya nito dahil hindi siya tumitingin sa dinaraanan. Ngunit dahil sa kanyang matalas na pandinig, agad niyang nakilala ang boses, si Jong Yun yon. Pati ang kilos ng kamay nito ay pareho pa rin. Ngunit bago pa niya masiguro, tinawag ng kaibigan ang babae bilang Suyon. Doon lamang niya napagtantong maaaring nagkamali siya ng tao. Sa loob ng silid ng pagsusulit, walang alam si Suyon at basta-basta na lang siya nagbilog ng mga sagot. Samantalang si Junwoo ay kampanteng-kampante dahil ibinigay na ni LJ sa kanya ang mga sagot. Magaling si Kitan, kaya madali para sa kanya ang pagsusulit. Nakapasa silang 3 sa unang yugto. Sa ikalawang round, isinagawa ng kumpanya ang lie detector test. Dahil tapat at mabuting tao si Suyon, madali niyang nalagpasan ito. Nang tanungin si Junwoo kung bakit siya nag-apply sa kumpanya, sinabi niyang kapag siya ay nagtagumpay, hahanapin niya ang ama niyang nang iwan sa kanya upang maghiganti. Dahil sa katapatan ng sagot niya, pumasa rin siya. Tapos ay si Kitan naman ang tinanong. Ang dahilan ng pagpasok ni Kitan sa kumpanya ay upang maghiganti kay LJ. Batay sa kanyang kakayahang akademiko, alam niyang kaya pa niyang umangat. Nang tanungin siya kung bakit pinili niya ang kanilang kumpanya, muntik na siyang mawalan ng pasensya. Maging ang lie detector ay nagsimulang magbago ng reaksyon. Sinabi ni Kitan na sa pamamagitan ng pagsali sa LK Group, matutupad niya ang kanyang pangarap at dahil dito, pumasa siya sa pagsusulit. Mula noon, nagsimulang mag-ugnay ang kapalaran ng tatlong ito. Kasunod nito, naghanda sila para sa ikatlong yugto ng kompetisyon. Sa panahong iyon, kailangan nilang manatili sa iisang lugar. Malaya lamang silang gumamit ng banyo at paliguan, ngunit sa iba pa, magkakasama silang lahat. Ipinaliwanag ni Team Leader Taegwang na sa huling yugto ng paligsahan, higit sa kalahati ng mga kalahok ang matatanggal. Samantala, sinabi ni Secretary O kay Kitan na kung gusto niyang makalapit kay LJ, dapat siyang mapasama sa shadow group ng Strategic Planning Department ng kumpanya. Ngunit isa lang ang maaaring mapili. Sa isang video message, sinabi mismo ng chairman na ang pinakamataas ang marka ay makatatanggap ng 200 milyong won at magkakaroon din ng espesyal na pribilehiyo. Labis ang tuwa ni Suyon nang marinig iyon at nagpasya siyang manalo. Ngunit sa puntong iyon, ang may pinakamalaking tsansa pa rin ay sina Junwoo at Kitan. Laging tinutulungan ni LJ si Junwoo kaya't siya ang laging nangunguna. Si Kitan naman ay likas na matalino at bihasa sa lahat ng aspeto. Lumabas ang resulta ng ikalawang yugto ng pagsusulit, si Junwoo pa rin ang nanguna. Nagtaka si Kitan, samantalang si Suyon naman ay nasa pinakahuling pwesto. Dahil dito, pinagtawanan ni Junwoo si Suyon. Kinailangan nilang gumising sa tamang oras araw-araw at sumailalim sa matinding training na parang nasa hukbo. Ang tibay ng loob ang susi sa tagumpay, kaya't sinubok din ang pisikal na lakas ng bawat isa. Magkasing husay sina Kitan at Junwoo sa aspetong ito. Ngunit si Suyon laging nasa hulihan. Habang ang iba ay kayang gumawa ng 20 push-up, siya ay hirap makaisang set. Nang siya na ang tinawag, humingi siya ng tulong kay Kitan na dagdagan ang bilang ng kanyang push-up, ngunit sa halip, sinigawan siya nito ng 0. Tumitig si Suyon kay Kitan nang may pagkasuklam at inis.
Sumunod naman ang round ng kalalakihan, at gaya ng inaasahan, magkapantay ang bilis ni Kitan at Junwoo. Hindi nagtagal, napansin ni LJ na si Kitan lamang ang posibleng pumantay at makatalo kay Junwoo. Dahil dito, nagplano siyang palihim na alisin si Kitan sa kompetisyon. Isang araw, binuksan ni Kitan ang kanyang maleta at nakita niyang may dagdag na ballpen na hindi kanya. Nang tanungin niya ang lahat, walang umamin na sa kanila yon. Nang buksan niya ito, nadiskubre niyang may nakatagong kamera sa loob. Bigla namang dumating si LJ upang magsagawa ng inspeksyon. Agad itinago ni Kitan ang ballpen. Ipinatawag ni LJ ang lahat at inutos na ilabas ang kanilang mga maleta. Ipinahayag niyang may espiya raw sa kanilang grupo. Sa bandang huli, natagpuan nila ang ballpen sa maleta ni Kitan, at nang buksan ito, nakita nila ang kamera. Kahit anong paliwanag ni Kitan, hindi siya pinakinggan ni LJ. Ipinilit nitong siya ay espiya, gayong si LJ mismo ang naglagay ng kamera upang tulungan ang anak sa labas ng chairman na makapasok sa kumpanya. Sa interrogation room, sinimula ni LJ ang pagtatanong. Tahimik lamang si Kitan, alam niyang may kakampi siyang kumikilos sa likuran. Ilang araw bago yon, nakipag-ugnayan siya at si secretary o sa asawa ng chairman upang makuha ang proteksyon nito. Ang layunin nila, makuha ang atensyon ng asawa ng chairman para tulungan siya. Inabot ni Kitan ang telepono kay LJ. Nang malaman ni LJ na ang nagpoprotekta kay Kitan ay ang mismong asawa ng chairman, agad siyang natigilan. Biglang naging espesyal at hindi maaaring galawin si Kitan. Sunod-sunod na nagbitaw ng magagalang na salita si LJ. Nagpatuloy ang kompetisyon. Dahil sobrang pagod sa pag-ensayo ng push-up, bumagsak si Suyon sa sahig. Sumunod na ang round ng pagluluto, na layuning subukin ang kakayahan nilang makipagtulungan. Pinapili sila ng kani-kanyang mga kasamahan. Agad na sumama si Kitan sa grupo ng magandang si Seong-A. Nang lumingon si Suyon ng may kumpiyansa, natuklasan niyang walang gustong sumama sa kanya. Kaya't inutos ni team leader Taegwang na ang mga walang grupo sa koponan ni Junwoo ay sumama na lamang kay Suyon. Nagsimula ang kompetisyon. Ang tema, ihanda ang paboritong ulam ng chairman. Ang napili ng grupo ni Suyon ay soybean paste soup, scallion egg rolls, at stewed tofu. Akala ni Kitan na mahusay magluto si Seong-A, ngunit nang tanungin nila, instant noodles lang pala ang kaya niyang lutuin, ni hindi pa marunong maghiwa ng gulay. Dahil dito, napilitan si Kitan na siya na mismo ang gumawa. Naging magulo ang grupo nila at mabilis ding natapos ang oras. Pagkatapos ng kompetisyon, puro dumi at mantika ang grupo ni Kitan. Ang pagkain ay sunog at hindi makain, maging ang mga hurado ay tumangging tikman ito. Tahasan nilang sinabi na hindi ito pagkain ng tao. Tapos ay sinubukan ng mga hurado ang putahe ng grupo ni Suyon. Pagkatikim pa lang, agad nilang sinabi na ito ang pinakamahusay sa lahat. Tuwang-tuwa si Gwangwoo na napasama siya sa tamang koponan. Samantala, lihim na ibinigay ni LJ kay Junwoo ang mga sagot para sa susunod na pagsusulit. Nasaktan si Junwoo dahil pakiramdam niya ay binababa ang kanyang kakayahan. Gusto niyang manalo sa sarili niyang pagsisikap. Ngunit binola ni LJ si Gwangwoo, sinabihan niyang kung nais maging crown prince ng LK Group, kailangang kalimutan muna ni Junwoo ang kanyang pride. Nang lumabas ang resulta ng pagsusulit, si Junwoo pa rin ang nanguna. Ang tanging bagay na nakapagpasaya ay ang pagtaas ng ranggo ni Suyon ng 10 pwesto. Labis siyang natuwa. Bilang tao, hindi ka dapat maging masyadong sakim. Tumaas siya ng 10 pwesto sa loob ng 1 linggo, kaya sa 3 linggo pa, baka siya na ang unang pwesto. Sa kanya, sapat na yon para maging masaya. Nagsimulang magduda si Kitan kay Junwoo. Hindi naman ito nagsisikap, pero bakit lagi siyang unang pwesto sa bawat pagsusulit? May mali talaga rito. Pinag-wrestling ng kumpanya ang mga lalaki at babae. Malinaw na dehado ang mga babae. Pero sa kabutihang palad, gwapo si Junwoo kaya sinamantala ng babae ang pagkakataon para yakapin siya. Sumunod ang pangalawang lalaki, puno ng kumpiyansa, ngunit nabugbog siya ni Soma. Tapos, si Kitan at Suyon naman ang magkatapat. Malinaw na hindi kayang talunin ni Suyon si Kitan, kaya sinamantala niya ang pagkakataon nang hindi nakabantay si Kitan at itinapon ito paatras. Naglaban silang dalawa nang walang gustong magpatalo, dahilan para pagtawanan sila ng lahat. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Junwoo. Sa tulong ng matalas na pandinig ni Kitan, nalaman niyang si LJ ang tumatawag kay Junwoo. Nagkasundo silang magkita sa isang coffee shop. Tulad ng dati, binigyan ni LJ si Junwoo ng mga sagot para sa pagsusulit. Mga estratehiya ito para lutasin ang mga pagtatalo sa patent. Sa ganitong paraan, pareho silang makakakuha ng unang pwesto at makikilala sa kumpanya. Narinig ni Kitan ang kanilang usapan mula sa ibaba. Iyon pala ang dahilan kung bakit laging una si Junwoo. Natapos ang huling pagsusulit. Nanatiling unang pwesto si Junwoo. Wala pa ring swerte si Kitan sa promosyon. Nang i-anunsyo na ni LJ ang resulta, biglang pinigilan siya ni Taegwang. Sinabi ni Taegwang kay LJ na huwag munang i-anunsyo. Hintayin munang manalo ang kumpanya sa kaso ng patent bago ibalita. Dahil kahapon, sinabi ni Kitan kay Taegwang na tinulungan ni LJ si Junwoo na mandaya. Ibinigay ni LJ ang lahat ng sagot kay Junwoo. Nilapitan ni LJ si Taegwang para makipagtalo, ngunit kalmadong hindi siya pinansin ni Taegwang. 20 taon nang nagtatrabaho si Taegwang sa kumpanya, pero biglang inagaw ni LJ ang pagkakataon niyang ma-promote. Hindi niya hahayaang mangyari iyon muli. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Suyon ang mahalagang taong lumabas sa video ng patent dispute, si Oh Jun-dok. Ngunit ayaw niyang ibahagi ang impormasyong ito kina Kitan at Junwoo. Gusto niyang patunayan ang sarili niya. Noon, walang gustong sumali sa kanyang koponan dahil minamaliit siya ng lahat. Ngunit nadiskubre pa rin ito ni Kitan at Junwoo. Sinundan nila ang plaka ng sasakyan, ngunit napag-alamang hindi si Oh Jun-dok ang may-ari. Sa larawan, mataba siya, ngunit ang totoong may-ari ay payat. Gusto nilang suriin ang mga fingerprint, ngunit hindi na maaari dahil nabura na ang mga ito.
Gayunman, ginamit ni Kitan ang kanyang pandinig at natuklasan niyang si Oh Jun-dok ngayon. Sa kaso ng patent dispute, napatunayan na walang silbi ang estratehiya ng grupo ni Junwoo. Nang muntik na silang matalo, pinangunahan ni Kitan ang grupo upang dalhin ang mahalagang saksi, si Oh Jun-dok. Habang itinatanggi ng kabilang panig na kilala nila ito, ibinigay ni Kitan kay LJ ang telepono ni Oh Jun-dok. Tumawag si LJ sa numerong nakasave doon at biglang tumunog ang telepono ng abogado ng kabilang panig. Bukod pa rito, nakapaloob din sa telepono ang mga text message nila. Dahil dito, matagumpay na natalo ni Kitan ang abogado ng kalaban. Sa ganitong paraan, siya ang nanalo sa kaso. Dahil dito, nagbago ang tingin ni LJ kay Kitan. Dinala agad ni LJ si Kitan upang ipakilala sa anak ng chairman. Ibig sabihin, mas napalapit na si Kitan sa kanyang paghihiganti. Kinabukasan, ipinatawag ni Taegwang ang lahat at sinabi na may problema sa mga hilaw na materyales ng grupo. Lumabas na peke pala ang mga ito. Ibinunyag ito ng media, kaya bumagsak ang halaga ng mga stocks ng LK Group at ng mga subsidiary nito. Galit na galit ang chairman, halos atakihin sa puso. Pumasok si LJ at sinabi na natukoy na niya ang suspect. Agad namang inutusan siya ng chairman na makipag-ugnayan kay Taegwang at ipasama ang mga intern para tumulong sa pag-imbestiga. Kaya tinawag ni Taegwang ang mga intern. Ang misyon nila ay hanapin ang lokasyon ng pabrikang nagkukunwari. Tapos, sinabi ni Taegwang na ngayong gabi ay dadalo si Michael Chang sa isang party ng konsulado. Hinati niya ang lahat sa 4 na pares ng lalaki at babae. Kinagabihan, dinala silang lahat sa nasabing party. Nag-ayos si Suyon na parang probinsyana, kaya't napatingin sa kanya ang lahat sa paligid. Agad siyang hinila ni Kitan palayo. Pagkatapos niyang mag-ayos, halos hindi na siya makilala. Nang dumating sila sa party, ginamit ni Taegwang ang estilo ng pananamit ng mga trainee para piliin kung sino ang papalit sa brooch ni Michael Chang. Bago umalis, inatasan niya ang 2 babae na isa sa kanila ay kailangang makumpleto ang misyon habang sumasayaw. Habang si Xiong A ay handa ng kumilos, biglang tinawag si Michael Chang, kaya na-miss niya ang pagkakataon. Nang makita ni Taegwang na nabigo si Xiong A, si Suyon na lang ang kanyang inaasahan. Tunay nga na nakuha ni Suyon ang atensyon ni Michael Chang. Inanyayahan pa siya nito sa isang pribadong silid. Para matapos ang misyon, pumasok si Suyon sa silid ni Michael Chang. Ngunit, lumabas ang kabastusan ni Michael Chang at tinangkang bastusin siya. Nang makita ito, sinadya ni Suyon na matapunan siya ng champagne. Lumipas ang 3 minuto, ngunit hindi pa rin siya lumalabas ng silid, kaya labis na nag-aalala si Kitan at Junwoo. Kaya't nagsimula ng kumilos si Kitan at Junwoo papunta sa silid ni Michael Chang. Noon, basa pa si Michael Chang kaya't napilitan siyang maghubad at magpalit ng damit. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating si Kitan at Junwoo. Nang muntik na silang mahuli, sinabi ni Suyon na nagkamali sila ng silid. Pagpasok ni Michael Chang sa banyo upang maligo, kinuha ni Suyon ang nakakabit na kamera sa damit at pinalitan iyon ng kay Michael Chang, nag-iwan ng sulat at umalis. Upang matulungan si Junwoo na manalo, nagpasya si LJ na pauwiin sa Korea ang buong grupo ni Kitan, at tanging grupo ni Junwoo lamang ang iwan para tapusin ang misyon. Gusto sanang tutulan ni Taegwang ang desisyong ito, ngunit wala siyang magawa. Sa sandaling yon, nakatanggap si Suyon ng mensahe mula kay Michael Chang. Nakita ito ni LJ at hindi alam ang gagawin, kaya't pinayagan na lang niyang ipagpatuloy ng grupo ang kanilang misyon. Naiinis si Michael Chang dahil nabigo siyang isakatuparan ang masama niyang balak. Dahil hindi niya ito nagawa noon, nag-imbita siya muli kay Suyon na magkita sila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-isa si Suyon. Mula sa malayo, binabantayan siya ni Kitan at Junwoo. Habang magkasama sila, nanood sila ng tradisyonal na sayaw, at napansin ni Kitan ang malambing na kilos ni Michael Chang kay Suyon, dahilan upang magselos siya ng labis. Sa headset, pinaalalahanan ni Kitan at Junwoo si Suyon na mag-ingat at huwag magpakita ng kilos na parang lalaki. Dahil sa inis, inalis ni Suyon ang headset, itinapon sa sahig, at pinisan ng kanyang paa. Habang nasa tawag si Michael Chang, mabilis na nilapitan ni Kitan at Junwoo si Suyon upang paalalahanan siya na huwag kalimutan ang tunay na layunin ng kanilang operasyon. Ngunit habang pinapalayas na niya ang dalawa, biglang bumalik si Michael Chang, dahilan upang mabalisa sila at dali-daling bumalik sa kanilang mga upuan. Gayunman, napansin pa rin sila ni Michael Chang. Nang muntik na silang makilala, biglang nagkunwaring magkasintahan sina Kitan at Junwoo at naghalikan upang ilihis ang pansin ni Michael Chang. Nalito si Michael Chang sa nakita at agad na umalis. Pagkaalis niya, kapwa nataranta sina Kitan at Junwoo at dali-daling nagmumog. Ngunit paglingon nila, nawala na sina Michael Chang at Suyon. Nang makita ito ni Team Leader Taegwang, pinagalitan niya ang dalawa. Di nagtagal, nakatanggap si Kitan ng imbitasyon mula kay Michael Chang. Inanyayahan siyang maglaro ng mahjong sa ganap na alas 7 ng gabi. Kilala si Michael Chang sa matinding pagnanais na manalo. Dati na silang naglaro ni Kitan at palagi siyang natatalo, dahilan upang magalit si Michael Chang. Habang nagiging malapit na sina Suyon at Kitan kay Michael Chang, si Junwoo naman ay walang napapatunayan. Ngunit kailangan niyang makuha ang unang pwesto upang mapansin ng chairman. Kaya't habang naglalakad sina Michael Chang at Suyon sa tabing dagat, lihim na tumawag si Junwoo kay Michael Chang. Sinabi niya na sina Suyon at Kitan ay mga espiya ng LK Group at lumalapit lamang upang tuklasin ang lokasyon ng pabrikang gumagawa ng peking gamot. Layunin ni Junwoo na makuha ang tiwala ni Michael Chang. Samantala, walang kamalay-malay si Suyon na naibunyag na ang kanyang pagkakakilanlan. Mabilis na nagtungo si Kitan sa villa ni Michael Chang. Inalok siya ng butler ng champagne, ngunit makalipas lamang ang ilang sandali ay nanuyo ang kanyang lalamunan, nanghina ang kanyang katawan, at nawalan siya ng malay. Pagmulat niya, nakagapos siya sa upuan at katabi ang isang lie detector.
Hindi siya makagalaw ni makatakbo. Dumating si Michael Chang kasama si Suyon. Nang makita ni Suyon na bihag si Kitan, agad siyang nabahala. Kinuha ni Michael Chang ang isang brooch at galit na ibinagsak iyon sa sahig. Nagpaliwanag si Suyon ngunit hindi siya pinakinggan. Kinuha ng butler ang truth serum at ibinigay ito kay Kitan. Napangiwi si Kitan sa sakit at unti-unting nawala ng malay. Hawak ni Michael Chang ang kanyang kontrol. Ngunit bago siya tuluyang mabuwal, nanaig ang kanyang matibay na kalooban at nagsimulang sumigaw na niloloko lamang sila ni Michael Chang. Samantala, abala si Junwoo sa pag-ehersisyo nang biglang dumating si Kitan at pinigilan ang kanyang barbell. Nagpambuno silang dalawa sa galit. Nagalit si Kitan dahil gusto lang ni Junwoo ang unang pwesto at wala siyang pakialam sa buhay ng iba. Dumating si Xiong A at pilit silang pinaghiwalay. Mula noon, lalong tumindi ang galit sa pagitan ni Kitan at Junwoo. Sa kabilang banda, nagtungo si Junwoo kay Michael Chang bitbit ang maletang puno ng pera. Ipinahayag niyang gusto niyang bumili ng pekeng gamot. Dinala siya ni Michael Chang sa mismong pabrika. Kumpiyansang-kumpiyansa si Junwoo dahil akala niya ay nakuha na niya ang tiwala ni Michael Chang matapos isumbong sina Suyon at Kitan. Ngunit pagdating nila roon, naroon na ang mga pulis at agad silang inaresto. Doon lamang napagtanto ni LJ na nalinlang sila ni Michael Chang. Lahat ng tao roon ay binayaran na pala niya. Habang inaaresto si Kitan, sinabi ni Michael Chang na bisita ko siya, walang gagalaw sa kanya. Nabigla si LJ at hindi alam ang nangyayari. Ipinahayag ni Michael Chang na noong nakagapos si Kitan, ikinuwento nito ang lahat, na si LJ ang pumatay sa kanyang ama, at ang LK Group ay kalaban din niya. Gustong makipagtulungan ni Kitan kay Michael Chang. Matapos ang insidenteng iyon, iminungkahi ni Kitan na magbenta sila ng pekeng gamot ng magkasama. Ngunit hindi pa rin lubos na nagtitiwala si Michael Chang kay Kitan. Pagkaalis ni Kitan, binalaan ng butler si Michael Chang na huwag siyang pagkatiwalaan. Ngunit kumpiyansa si Michael Chang at sinabing si LJ na lamang ang huling pagkakataon ni Kitan upang patunayan ang sarili. Hindi nagtagal, dinalaw ni Kitan si LJ. Alam niyang tinitingnan sila ni Michael Chang sa mga sandaling iyon, kaya't nagkunwari siyang may kasunduan sila ni LJ, isang palabas upang makuha ang tiwala ni Michael Chang. Dahil dito, isinama siya ni Michael Chang sa pabrika ng pekeng gamot. Nalaman ni Kitan na ang pabrika ay nakatago sa loob ng isang barkong nakadaong sa dagat. Agad niyang tinawagan si Suyon upang ipaalam ito at inutusan siyang dalhin ang mga pulis para arestuhin ang mga sangkot. Matapos ang matinding labanan, nalupig ang lahat ng tauhan ni Michael Chang. Tinutukan ni Kitan ng baril si Michael Chang ngunit hindi niya ito binaril. Sa halip, sinabi niyang umalis na ito, wala naman silang personal na alitan. Sa totoo lang, dahil kay Michael Chang kaya natupad ni Kitan ang kanyang layunin. Galit na sinabi ni Michael Chang na magkikita silang muli. Dahil sa misyon na ito, si Kitan ang nakatanggap ng pinakamalaking papuri at siya rin ang nakalutas sa krisis ng kumpanya. Personal na tumawag ang chairman kay Kitan at paulit-ulit siyang pinuri. Bukod sa 200 milyong gantimpala, ipinagkatiwala rin sa kanya ang mahahalagang responsibilidad. Habang nagsasaya ang lahat, tanging sina Junwoo at LJ lamang ang hindi masaya dahil palagi silang napapahamak sa mga plano ni Kitan. Ang anak ng pinakamayamang conglomerate sa Korea ay nakaupo sa kanyang pribadong eroplano, hawak ang mamahaling champagne habang nagtatrabaho ang alila sa kanyang mga kuko. Biglang yumanig ang eroplano at nasira ang nail polish. Nag-alala ang alila at paulit-ulit na humingi ng tawad, ngunit walang pakialam ang dalaga. Itinapon niya ang maskara at itinaas ang kanyang binti. Galit niyang iniutos sa alila na dilaan ang nail polish sa kanyang paa. Nakangatog sa takot ang alila at paulit-ulit na humingi ng tawad. Ang bastos at mapagmataas na dalagang ito ay si Shinyang, ang anak ng kalihim ng LK Group. Ang unang tungkulin ni Kitan matapos siyang maitalaga sa LK Group ay salubungin si Shinyang. Binalaan siya ni Secretary O na mapagmataas si Shinyang at tingin niya ay dapat siyang igalang ng lahat. Sinabi pa ni Secretary O kay Kitan na paglingkuran muna si Shinyang at malalaman niyang mas mayabang pa siya kaysa sa dating Gokchul. Agad na nagtungo si Kitan sa paliparan upang salubungin si Shinyang. Pagkakita pa lang niya kay Kitan, tinanong agad nito kung bakit siya lang mag-isa ang sumundo at pinagalitan pa siya dahil sa umano'y kawalang galang. Binigyan siya ni Shinyang ng babala, kapag inulit pa ni Kitan ang pagkakamali niya ng 3 beses, tatanggalin siya sa trabaho. Naalala ni Kitan kung gaano siya kayabang noon kay Jonghyun at ngayon ay napaisip siya kung gaano rin pala siya naging arogante noon. Ayon sa utos ng asawa ng chairman, dinala niya si Shinyang sa hair salon. Ngunit gusto ni Shinyang magpamasahe sa halip. Pinakiusapan siya ni Kitan na bumaba ng sasakyan, ngunit tumanggi ito, kaya't pinilit niya itong bumaba. Galit na galit, tinawagan ni Shinyang ang kanyang ama at nagreklamo, sinabing ayaw niya kay Kitan at gusto niya itong paalisin agad. Hindi naman makuhang tanggalin ng chairman ang isang empleyadong kasing husay ni Kitan, kaya't inutusan niya ang anak na makinig sa lahat ng sasabihin ni Kitan. Hindi na rin nagsayang ng salita si Kitan, binuhat niya si Shinyang sa kanyang balikat at dinala sa VIP room sa harap ng lahat. Pagkababa niya, sinubukan ni Shinyang na sampalin siya, ngunit mabilis niyang nahawakan ang kamay nito. Wala nang nagawa si Shinyang kundi sundin ang lahat ng utos ni Kitan, mula sa pananamit hanggang sa hairstyle. Sa puntong iyon, aksidenteng nakapasok si Suyon sa VIP room ni Shinyang. Habang masayang nagsusukat ng damit si Suyon, biglang pumasok si Shinyang. Akala ni Shinyang ay isa lamang siyang waitress, kaya't sinigawan siya nito. Nang magpapaliwanag na sana si Suyon, bigla siyang sinampal. Nagalit si Suyon at hindi na nakapagsalita. Agad niyang nilock ang pinto at sinunggaban si Shinyang, hinila ang buhok nito. Ginawa niya iyon bilang pagtatanggol sa sarili.
Matapos ang laban, bungkos-bungkos ang nalagas na buhok ni Xinyang, at sa unang pagkakataon, nawala ang kanyang kayabangan. Nakaupo siya sa sahig, gusot ang buhok at basag ang anyo. Pagdating ni Kitan, nakita niya ang nakakaawang hitsura ni Xinyang. Nangakong paghihigantihan ni Xinyang si Suyon. Hindi nagtagal, bumalik sila sa mansyon ng pamilya at nakilala ni Xinyang ang kanyang arranged date. Ngunit sa gitna ng lahat, biglang inihayag ni Xinyang na mayroon siyang minamahal. Nabigla ang lahat, lalo na nang sabihin niyang gusto niyang pakasalan si Kitan. Nanginig sa kaba si Kitan at agad na nagtangkang lumayo sa kanya. Kahit paulit-ulit siyang nagpapaliwanag, galit pa rin ang ginang at ipinahuli siya sa mga tauhan. Ngunit sa halip na magalit, lalo pang nagustuhan ng lalaki si Xinyang. Habang nagtatalo sila, napagtanto ni Kitan na hindi gusto ni Xinyang ang lalaking iyon, ginagamit lang niya ang sitwasyon upang gantihan si Kitan. Sa sandaling iyon, nakita ni Kitan ang chairman at ang asawa nitong palabas. Agad niyang niyakap si Xinyang. Sumigaw si Xinyang ng malakas, sinasabing baliw si Kitan at wala itong karapatang akitin siya. Dahil dito, kusa nang naresolba ang maling akala. Hindi rin natupad ni Xinyang ang kanyang layunin. Samantala, nang marinig ng lahat na paparating ang anak ng may-ari ng kumpanya, pumila silang lahat at naghanda. Lumakad ng mayabang si Xinyang papalapit sa kanila. Nakilala siya ni Suyon bilang ang babaeng binugbog niya kahapon, kaya't labis siyang natakot at taimtim na nanalangin na huwag sana siyang makilala ni Xinyang. Ngunit sa huli hindi siya nakatakas. Ipinag-utos ni Xinyang kay Suyon na itaas ang ulo nito. Hindi nagtagal, pinatawag ni Xinyang sina Suyon at Kitan sa kanyang opisina bilang CEO. Nang lumapit si Suyon, kusang umatras si Xinyang, tila natakot. Ipinaliwanag ni Suyon na si Xinyang ang unang humila sa kanyang buhok. Ngunit ayaw na ni Xinyang makipagtalo pa, kaya't agad niyang iniutos na tanggalin si Suyon sa trabaho. Sa sobrang takot, napaluhod si Suyon. Ipinakiusap niyang huwag siyang tanggalin dahil may ama siyang may sakit sa ospital. Kung mawalan siya ng trabaho, mamamatay ito. Naalala ni Kitan kung paano niya tinrato noon ang ama ni Jonghyun at doon siya natauhan. Tumayo siya at ipinagtanggol si Suyon. Sinabi niya kay Xinyang na kapag kumalat ang balitang ito, mawawala ang dangal ng kumpanya. Dahil dito, mabilis na lumambot ang loob ng inosenteng si Xinyang at pinatawad si Suyon. Samantala, nagkaroon ng aksidente sa planta ng kemikal ng LK Group. Nagkaroon ng leak ng T9 at isang empleyado ang sumabog at lumipad sa ere. Agad siyang dinala sa ospital. Dumagsa ang mga mamamahayag upang magulat. Ayon sa doktor, wala na sa panganib ang pasyente, ngunit isang babae ang nagsabi na nakalanghap ito ng T9, isang mapanganib na kemikal na nagdudulot ng kanser. Sinabi rin niyang namatay na ang kanyang asawa dahil dito, ngunit walang naniwala sa kanya. Ayon sa mga pag-aaral, kapag gumamit ng T9 sa loob ng 10 taon o higit pa, tumataas sa 20% ang posibilidad na magkaroon ng cancer. Ngunit hindi ito pinansin ng anak ng chairman, si Guangwu. Sinabi pa niyang kung duwag ka, huwag ka nang magnegosyo. Ginagamit ang T9 ng LK Group sa maraming produkto, mga damit, laruan, at gamit sa pagkain. Hindi nagtagal, nagsagawa ng press conference si Ji-hai upang ibunyag ang kasamaan ng LK Group. Sinabi niyang ang mga kagamitang ginagamit ng mga tao sa pagkain at mga damit na isinusuot nila araw-araw ay maaaring magdulot ng cancer. Ngunit sa panig ni Guangwu, patuloy niyang pinapaniwala ang lahat na ang sanhi ng cancer ay ang mahinang pangangatawan ng tao. Nang marinig niyang may nagbubunyag ng katotohanan, hindi na siya mapakali. Tuwang-tuwa naman si LJ na makita ang pagkapahiya ni Guangwu. Gustong-gusto niyang makita ang pagbagsak nito. Sa malayo, pinagmamasdan ni Kitan ang lahat. Gusto niyang patunayan kung totoo ngang may carcinogen sa mga produkto. Inanyayahan niya si Guangwu at ang grupo nito sa isang mamahaling kainan at siniguro niyang lahat ng gamit doon ay mula sa LK Group. Habang masaya si Guangwu sa pagkain ng karne, sinabi ni Kitan na lahat ng kubyertos ay gawa ng LK Group. Pagkarinig nito, agad na dinura ni Guangwu ang pagkain. Napatunayan ni Kitan na may problema nga ang mga produkto. Sinabi ni Secretary O na kumita ng bilyon-bilyon si Guangwu dahil sa T9, kaya't wala siyang pakialam kung may namamatay dahil dito. Nangako si Kitan na hahanapin niya ang taong responsable sa sakunang ito. Samantala, namatay ang empleyadong nalaso ng T9 matapos mabigong gamutin. Ipinagbawal ni Guangwu na siya sa atin ang bangkay upang maiwasang mabunyag ang katotohanan. Upang maiwasan ang iskandalo, lihim na inilipat ng ospital ang bangkay nang hindi nalalaman ng pamilya. Tapos, sinabi lamang ng doktor na pumanaw na ang pasyente. Inalok ng kumpanya ang pamilya ng malaking halaga kapalit ng katahimikan, at agad silang natahimik matapos makita ang perang alok. Sa kabilang banda, nakapasok na sina Kitan at Xiong-A sa pugad ng mga tauhan ni Guangwu. Ipinag-utos ni Kitan kay Xiong-A na gamitin ang kanyang ganda upang mapasok ang loob ng pinuno. Ngunit dahil sanay lang si Xiong-A sa pakikipaglaban, wala siyang karanasan sa pang-akit. Kaya nagturo si Kitan sa kanya. Ipinaliwanag niya ng mga nilalang na tumitingin sa panlabas na anyo ang mga lalaki, kaya dapat gamitin ni Xiong-A ang kanyang mga mata upang akitin ang pinuno. Subalit, hindi tinablan ang lalaki at sinermunan pa siya dahil sa pagtitig. Tapos, sinabihan ni Kitan si Xiong-A na gamitin ang kanyang lihim na teknik. Iyon ang pinakamapanganib na sandata ng mga babae. Mahina ang pagtitiis ng mga lalaki sa luha ng babae, lalo na kung maganda ang babae. Nagpanggap na umiiyak si Xiong-A. Hindi inaasahan, sinabi ng leader, talagang ikinainis siya ni Xiong-A. Ang lalaking ito, pagkatapos malasing, ay lumingon at sinuntok ang mga babae. Agad na lumitaw si Xiong-A. Pinakakapot niya ang mga lalaking nananakit ng babae. Hindi na nagsalita ng marami, agad niyang pinabagsak ang lalaki sa sahig. Nakita ito ng pinuno ng bar at labis na natuwa. Agad niyang tinaasan ang posisyon ni Xiong-A at binigyan ng dagdag na sweldo. Hindi pala niya alam, iyon mismo ang gusto ng pinuno.
Tapos, nanatili si Xiong A sa silid ng pinuno at doon pumasok si Kitan dala ang isang bote ng alak. Ibinuhos ni Kitan ang maraming pampatulog sa alak at malakas itong nilingis. Ilang sandali lang, nawala ng malay ang pinuno. Agad nilang binuksan ang kaha de yero at matagumpay na nakuha ang lahat ng mahahalagang ebidensya na nagpapatunay na ang produktong may T9 ay nagdudulot ng kanser. Ngunit pag-alis pa lamang ni Kitan, sinundan na agad siya ni LJ. Upang hindi mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kusang nilapitan ni Kitan si LJ. Ipinasa niya rito ang mahahalagang ebidensya, kaya tuluyang nakuha niya ang tiwala nito. Bilang gantimpala, binigyan siya ni LJ ng mamahaling relo. Ibig sabihin, kapag sinuot ni Kitan ito, habang buhay na siyang tauhan ni LJ. Pagbalik niya, agad niyang binasag ang relo. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa produktong T9 ng LK Group na nagdudulot ng cancer. Isa-isang inaresto ang mga kasabwat na gangster. Sa panahong ito, tuluyang nakapasok si Kitan sa loob ng kalaban at nakuha ang tiwala ng pinuno. Pumunta naman ang pulisya sa LK Group upang arestuhin si Guangwu. Sa takot, tumakbo ito ng walang direksyon at inutusan ang kanyang mga tao na ikulong ang mga taga-prosekusyon sa elevator upang makakuha siya ng oras para sirain ang lahat ng ebidensya. Pagdating ng mga pulis, halos lahat ng ebidensya ay nasira na. Nagpanggap si LJ na tumutulong kay Guangwu, ngunit sa loob-loob niya ay tuwang-tuwa siya. Gayunman, napansin ng pinuno na may kakaiba sa pangyayari, tiyak niyang may espiya sa kanilang grupo. Matapos mag-isip, napagtanto ng pinuno na si LJ ang pinakakahina-hinala. Agad niya itong ipinatali at binugbog. Plano niyang patayin si LJ bago siya tumakas palabas ng Korea. Sa mga sandaling iyon, humingi ng tulong si LJ kay Kitan gamit ang kanyang mga mata. Ngunit sa isip ni Kitan, gusto niyang mamatay na ito. Biglang inutusan ng pinuno si Kitan na siya mismo ang pumatay kay LJ. Dahan-dahan siyang lumapit at sa gulat ng lahat, sinaksak niya ito. Namutla ang mukha ng pinuno, ngunit hindi niya alam na hindi talaga tinamaan si LJ. Palihim na bumulong si Kitan kay LJ na paparating na ang mga pulis. Matapos ang maikling labanan, nasupil nila ang lahat ng tauhan at ang pinuno. Nakuha rin ni LJ ang ebidensyang magpapakulong kay Guangwu. Sinabi niyang hindi niya malilimutan ang kabutihan ni Kitan sa buong buhay niya. Samantala, dinala na si Guangwu sa korte. Habang ipinapaliwanag ni Suyon ang mga dokumento, sinamantala ni Guangwu ang pagkakataon at inilapat ang kamay sa kanyang balikat. Nasaksihan ni Junwoo ang buong pangyayari. Kahit nagpumigla si Suyon, hindi siya makawala. Hindi alam ni Guangwu na papalapit na ang kanyang kapahamakan. Pagdating niya sa Korte Suprema, mayabang niyang sinabi sa mga mamamahayag na kung mapatunayang nagkasala siya, ipamimigay niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Sa korte, mabilis na ipinakita ang mga ebidensyang magpapabagsak sa kanya. Hindi na mapakali si Guangwu, nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Ngunit bago pa maipakita ang video evidence, lihim itong winasak. Sa puntong iyon, tumayo si Suyon upang magpatotoo. Walang pag-aalinlangan niyang ibinunyag ang lahat ng krimen ni Guangwu, ang paggamit ng T9 na nagdulot ng kanser sa napakaraming tao. Sa huli, nagpa siya ang hukom. Hinahatulan si Guangwu ng 6 na taong pagkakakulong. Sa galit ng kanyang ama, nawalan ito ng malay sa mismong lugar, dahil tila mawawala na ang lahat ng pinaghirapan niya sa buong buhay. Pag-escort kay Guangwu palabas ng korte, binato siya ng mga taong galit na galit, mga bulok na itlog at basura. Ngunit tila wala pa rin siyang pinagsisihan. Tapos, tinanggal sa merkado ang lahat ng produkto ng kumpanya. Bumagsak ng malaki ang halaga ng stock ng LK Group. Samantala, inutusan ni Guangwu ang kanyang mga tauhan na bantayan ang lahat ng kilos ni Suyon. Nangako siyang kapag nakalabas siya ng kulungan, gagantihan niya ito. Pagbalik ni Suyon sa kumpanya, iniiwasan siya ng lahat. Pag-upo pa lang niya sa kanyang mesa, nilait siya ng kanyang mga kasamahan at pinagtawanan. Sinabihan pa siyang lumipat sa sulok ng opisina upang doon magtrabaho. Ang kanyang dating mga superior, na dati pumupuri sa kanya, ngayon binigyan siya ng sandamakmak na ulat na kailangang tapusin mag-isa. Sa mga sandaling iyon, dumating ang asawa ng presidente, sinampal si Suyon at pinaalis siya sa kumpanya. Tuluyan siyang natanggal. Tanging si Kitan lamang ang lumapit upang damayan siya. Dahil sa mga pangyayaring iyon, tuluyang nagtitiwala na si LJ kay Kitan. Dinala niya ito sa kanyang lihim na base, ang lugar kung saan nila kontroladong pinapagalaw ang presyo ng mga stock ng LK Group. Binibili nila ang mga ito sa pinakamababang halaga upang sa tamang oras ay makuha nila ang buong kumpanya. Doon din napunta ang 50 bilyong won na kinita mula sa pagbenta ng ospital ng pamilya ni Kitan. Nangako siya na kukunin niyang muli ang lahat ng perang nararapat sa kanya. Ngunit alam niyang hindi niya kayang pabagsakin si LJ mag-isa. Kaya't gumawa siya ng lihim na hakbang, tumawag siya ng hindi nagpapakilala sa chairman ng LK Group at ibinunyag na si LJ ang utak ng sabotahe, na ang tunay na layunin ay sakupin ang kumpanya. Noong una, akala ng chairman ay biro lamang iyon. Kaya pinaplay ni Kitan ang recording ng mga sinabi ni LJ na nagpapatunay na siya ang nasa likod ng pagbagsak ng presyo ng stock. Dahil dito, iniutos ng chairman kay Taiguang na lihim na imbestigahan si LJ. Kasabay nito, ipinahanap din niya ang kanyang anak sa labas. Nakulong na si Guangwu kaya't hindi maaaring hayaang palaboy-laboy ng chairman ang natitirang anak niya. Matapos ang investigasyon, natuklasan ni team leader Taiguang na si Junwoo pala ang tunay na anak ng chairman. Dali-dali siyang tumakbo upang ipaalam ito sa chairman. Lumabas na ang anak na matagal niyang hinahanap ay nasa tabi lang pala niya, si Junwoo, ang empleyadong bagong salta sa kumpanya. Kasabay nito, binalaan ni Taiguang ang chairman na si Junwoo ay tinuruan at sinanay ni LJ, kaya kailangan niyang mag-ingat. Ngunit sinabi ng chairman na magpapasya siya kapag personal na nilang nagkita. At dumating na ang tagpong muli silang nagkaharap bilang mag-ama matapos ang mahabang panahon.
Tinanong ni Junwoo kung bakit siya hinahanap ng chairman. Sagot ng chairman, dahil labis na niyang na-miss ang anak niya. Anya, sapat na sa kanya na makita si Junwoo na maayos at masaya ang buhay. Pagkarinig nito, tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha ni Junwoo. Ilang sandali pa, nakatanggap ng tawag ang chairman, si Ki-tan ang nasa linya. Inanyayahan niya itong magkita sa simbahan. Doon nagtapos ang unang hapunan ng mag-ama. Pagdating sa simbahan, pinailaw ni Ki-tan ang projector at ipinakita sa chairman ang ilan sa mga panlilinlang ni LJ. Ngunit mariing iginiit ng chairman na gusto niyang malaman ang tunay na motibo ng tumawag. Kung hindi ito magpapakilala, hindi siya makikipagtulungan. Wala nang nagawa si Ki-tan kundi humarap sa chairman. Noon ay naalala niya ang sinabi ni Oh Chong-dong kay LJ na nag-expire na ang kontrata sa pag-ingat ng abo ng mga magulang ni Ki-tan at tinanong kung nais pa bang iparenew. Walang pag-aatubiling sinabi ni LJ na itapon na lamang ito. Pagdating ni Ki-tan sa lugar, nakita niyang itinapon sa basurahan ang abo ng kanyang mga magulang. Maging ang huling dalawang larawan ng mga ito ay sinunog. Napasigaw siya sa sakit at kawalan ng pag-asa. Para bang pinatay muli ni LJ ang kanyang mga magulang. Nanumpa si Ki-tan na pagbabayarin niya si LJ sa lahat ng kasalanan nito at ginamit niya ang pinakamalupit na paraan ng paghihiganti. Ganap nang nagdilim ang isip ni Ki-tan. Nang mabalitaan niyang nasa parking lot si LJ, kinuha niya ang isang bakal na tubo at papaluin na sana ito. Buti na lang at nakita siya ni Secretary O at mabilis siyang pinigilan. Sa wakas, natauhan si Ki-tan. Samantala, naghanda si LJ ng 30 anonymous accounts upang ipambili ng 20 bilyong won na halaga ng shares ng LK Group. Kasabay nito, naghanda rin ng 30 anonymous accounts si Secretary O para kay Ki-tan. Inutusan ni Ki-tan ng waiter na sadyang mabangga si Oh Chong-dong. Habang nagpunta si Oh Chong-dong sa banyo upang linisin ang nabasa niyang damit, sinamantala ni Ki-tan ang pagkakataon upang palitan ang mga account. Tapos, inilipat ng grupo ni LJ ang 20 bilyong won sa mga account na yon, hindi nila alam na napalitan na ang mga numero. Sa loob lamang ng ilang minuto, napunta sa account ni Ki-tan ang 20 bilyong won. Kinabukasan, nang buksan nila ang account upang tingnan ang balance, tumambad sa kanila ang zero. Samantala, napagkasunduan ni Ki-tan at ng chairman na simulan ang pagbili ng mga stock pagsapit ng alas 9. Patay naman ang cellphone ni Oh Chong-dong dahil sa mga oras na yon, dinukot na siya ng mga tauhan ni Ki-tan. Sa desperadong sandali, inutusan ni LJ ang biyenan niyang lalaki na manghingi ng 30 bilyon won bilang tulong. Ngunit nabayaran na ng chairman ng LK ang lahat ng kanilang dating kakampi. Wala nang ibang magawa si LJ kundi gamitin ang sarili niyang ipon na 30 bilyon won at isinama si Ki-tan upang bawiin ito sa bangko, dagdag pa ang 20 bilyong won. Eksaktong ganoon din ang halagang nakuha mula sa pagbenta ng ospital ni Ki-tan noon. Habang nagwi-withdraw si LJ, agad tumawag si Ki-tan kay Secretary O. Inutusan niya itong maghanda ng dump truck at kapag dumaan sila sa interseksyon, salpukin ito ng harapan upang magmukhang aksidenteng banggaan at samantalahin ang pagkakataon para makuha ang pera. Nanginginig si Secretary O sa takot ng marinig yon. Kung gagawin niya yon, masasangkot din si Ki-tan sa aksidente. Ngunit hindi iyon alintana ni Ki-tan, mas pipiliin niyang masunog ang 30 bilyon won kaysa hayaan si LJ na gamitin pa ang pera ng kanyang pamilya. Kaagad naghanda sina Secretary O at ang kanyang assistant. Nang magtagpo na ang dalawang sasakyan sa kanto, hindi na nakayanan ni Secretary O nasaktan si Ki-tan, kaya mabilis niyang iniwasan ang banggaan. Labis na nadismaya si Ki-tan. Tinitigan niya ang konkretong harang sa gilid ng kalsada, saka pinaharurot ang sasakyan at binangga ito ng buong bilis. Ilang sandali lang, dumating sina Secretary O at ang assistant. Kinuha nila ang 30 bilyon won ni LJ at tumawag din ng ambulansya para kay Ki-tan. Labis ang pag-aalala ni Secretary O, ngunit pilit siyang inalis ng assistant. Dinala sa ospital sina Ki-tan at LJ. Sa huli, tuluyang nagwagi ang chairman ng LK sa labanang pang-stock, ngunit kapalit nito ay ang buhay ni Ki-tan. Ang una niyang ginawa matapos manalo ay ang tanggalin si LJ sa kumpanya. Sa kabutihang palad, nagising si LJ sa ospital. Sinabi ng kanyang asawa na natalo siya sa labanan sa stocks, at pati ang 30 bilyon won niya ay nawala. Nagitngit siya sa galit. Ang asawa naman niya ay nagtungo kay Ki-tan upang magtanong. Ngunit ibinunto ni Ki-tan ang sisi kay Oh Chong-dong. Sinabi niyang si Oh Chong-dong ang nagpalit ng mga anonymous accounts at kinuha ang 30 bilyon won. Sa kasalukuyan, nakatali at nakapiring na si Oh Chong-dong, binabantayan 24/7. Dumalaw sa ospital ang chairman kay Ki-tan. Si Ki-tan ang nagdala ng pinakamalaking tagumpay sa laban ng stocks. Sinabi ng chairman na tatanggalin niya si LJ at itataas ang posisyon at sahod ni Ki-tan. Ngunit sinabi ni Ki-tan na tanggalin na rin siya upang hindi maghinala si LJ. Malakas ang impluwensya ng ama ni LJ, kaya tiyak na babalik ito balang araw. Kaya ngayon, kailangan nilang maghanda. Curious na curious ang chairman kung anong uri ng alitan ang mayroon sina Ki-tan at LJ. Gayunman, ayaw ni Ki-tan na ibunyag ito. Iginagalang naman ng chairman ang kanyang desisyon. Samantala, habang inaalala ni Suyon ang bayarin sa ospital ng kanyang nakababatang kapatid, sinabi ng nurse na nabayaran na ang lahat ng gastos. Akala ni Suyon ay ang abogado ang nagbayad para sa kanya, ngunit sa katunayan, si Ki-tan ang nag-utos dito. Dahil ayaw niyang mabigatan ng kalooban si Suyon, hindi siya nagpakita ng direkta. Nagkataon na magkasama sa parehong ospital sina Ki-tan at ang kapatid ni Suyon. Nang dumating si Junwoo upang hanapin si Suyon, aksidente niyang nasaksihan na pinapakain nito si Ki-tan. Makikita sa dalawa ang pagiging malapit, dahilan upang labis na mainggit si Junwoo. Mabilis siyang pumunta kay LJ na nasa katabing kwarto. Sinabihan niya itong mag-ingat kay Ki-tan. Kasalukuyang magulo ang isipan ni LJ.
Hindi niya alam kung sino ang kanyang mapagkakatiwalaan. Dumating ang araw na nakalabas na ng ospital si Kitan. Nagpaalam siya sa kapatid ni Suyon. Bigla niyang napansin ang kwintas na suot ng kapatid ni Suyon sa leg, tila pamilyar ito. Hinawakan niya ito at ipinikit ang kanyang mga mata upang alalahanin. Hindi ba't ito ang kwintas na ibinigay niya noon kay Jonghyun? Nagduda si Kitan. Posible kayang si Suyon ay si Jonghyun? Agad niyang tinawagan si Suyon at gustong makipagkita. Noon ay kasama ni Suyon si Junwoo. Dahil sa sobrang selos, diretsong tinanggihan ni Junwoo ang tawag ni Kitan. Paulit-ulit naman itong tumawag, paulit-ulit ding binabanggit ang pangalang Jonghyun. Nagkataon na narinig ito ni LJ habang dumaraan. Tinanong niya si Kitan kung iyon ba ang pangalan ng kanyang kasintahan. Umatras si Kitan at gumawa ng dahilan, ngunit hindi nawala ang hinala ni LJ. Binalaan siya ni Secretary o na huwag basta-basta kunin si Suyon dahil maaari itong malagay sa panganib. Ngunit nagmatigas si Kitan at matyagang naghintay sa hintuan ng bus na dinadaanan ni Suyon. Ilang dosenang bus ang lumipas bago siya dumating. Sinundan din sila ni Junwoo doon. Nang makita ni Junwoo si Kitan sa tabi ni Suyon, nag-alab ang kanyang galit. Tahasan namang umamin si Kitan ng kanyang nararamdaman kay Suyon, ngunit dahil sa karamdaman ng kanyang kapatid, natatakot si Suyon na maapektuhan at magdusa si Kitan kasama niya. Bagamat kapwa nila alam na mahal nila ang isa't isa, napilitan silang maghiwalay dahil sa mga pangyayari. Sa kabilang banda, habang pinag-iisipan ni LJ ang lahat, mas lalo siyang nakaramdam ng kaba. Pamilyar sa kanya ang pangalang Jonghyun. Bigla niyang naalala na ang babaeng nagdala kay Gokchul sa ospital noon ay si Jonghyun. Pinaghinalaan niyang si Kitan ang si Gokchul na yon, kaya agad niyang tinawagan ang kanyang biyenan upang mag-ingat kay Kitan. Sinabi niyang kakaiba ang kilos ni Kitan at gusto muna niyang kumpirmahin ang pagkakakilanlan nito. Ngunit narinig ni Kitan ang buong usapan. Naalala niyang may pagkakataong nagpadugo sila ni LJ noon sa ospital. Kaya't agad niyang tinawagan si Secretary O. Inutusan niya itong magmadali sa City Hospital upang palitan ang bag ng dugo na ginamit noon. Pagdating ni Secretary O, nauna nang kumilos ang asawa ni LJ. Kaya't sinamantala ni Secretary O ang pagkakataon upang sadyang pahabain ang oras at ang katulong sa panig na ito ang magdudulot ng kabuluhan. Nang hindi napapansin ng lahat, pinalitan niya ang bag ng dugo ni Kitan. Lumabas sa resulta na hindi isa sina Kitan at Gokchul. Lubos itong ikinatuwa ni LJ. Pakiramdam niya ay nag-alala lamang siya ng walang dahilan. Kaya't agad niyang inanyayahan si Kitan na magkape. Samantala, ang biyenan ni LJ ay tumatanggap ng suhol mula sa mga arms dealer at nagbebenta ng mga depektibong gulong sa militar dahilan ng sunod-sunod na aksidente. Narinig ni Kitan ang lahat ng ito at lihim na inirecord ang kanilang mga pagpupulong. Ipinakalat ng chairman ang mga balitang ito sa tulong ni Junwoo at inutusan itong siya mismo ang magpabagsak sa huling tagapagtanggol ni LJ. Sa ganitong paraan, tuluyan nang mapuputol ang kanilang ugnayan. Matagal na nagdalawang isip si Junwoo ngunit sa huli, pinili niyang kampihan ang kanyang ama. Sa press conference, buong yabang na nagsalita ang biyenan ni LJ na siya raw ay tapat at walang kasalanan. Ngunit sa likuran niya, ipinakita sa video ang lahat ng kanyang krimen. Nang malaman ni LJ na si Junwoo ang nasa likod ng lahat, nagitngit siya sa galit. Si Junwoo na siya pa mismo ang nagpalaki at nag-uwi mula Amerika. Nang mawala ang proteksyon ng kanyang biyenan, wala na siyang matakbuhan. Tuluyan siyang nabaliw at dinala sa mental hospital. Pinuntahan siya ng kanyang asawa upang damayan, ngunit sinakal niya ito at muntik nang patayin. Samantala, nakataka si Oh Chong-dong at lihim na tinawagan si LJ. Sinabi nitong si Kitan ang dahilan ng lahat ng nangyari sa kanila. Kaya't nagpanggap na baliw si LJ upang hindi maghinala si Kitan. Nang walang ibang tao, sinabi niya ang totoo sa kanyang asawa. Sa pamamagitan ng investigasyon, natuklasan niyang si Kitan nga si Gokchul. Di naglaon, napansin ni Kitan na may taong sumusunod sa kanya. Nilagay niya ang kanyang telepono sa isang butas at nakuhanan ng litrato ang espiya. Nang tingnan niya ito, nakita niyang si Oh Chong-dong pala yon. Hinarap niya si LJ. Hindi na siya nagkunwari pa, tuwiran niyang tinawag itong tito at inamin na siya nga si Gokchul. Pinilit ni LJ na pigilin ang kanyang galit at nagpatuloy sa pagpapanggap na baliw. Inihagis ni Kitan ng laruan sa kamay ni LJ. Kahit totoo man o hindi ang kanyang pagkabaliw, pareho lang ang kahihinatnan. Ngayon, labis ang kumpiyansa ni Kitan sa sarili. Ang kalaban ni Kitan ay si LJ, ang sarili niyang tiyuhin, isang taong hindi basta-basta. Samantala, tumakbo ang katulong ni Secretary O upang sabihin na natuklasan na ang bakunang MK2, ngunit ang inventor nito na si Do Kwon ay tumakas dala ang formula. Kung hindi nila ito mahanap, mamamatay silang pareho. Si Do Kwon ay isang propesor na dalubhasa sa pananaliksik ng mga bakuna, ngunit nalulong siya sa sugal at nalugi. Dahil dito, ninakaw niya ang formula at tumakas. Nagpasya si Kitan na tulungan si Secretary O upang mabawi ito. Nag-alok siya ng malaking halaga upang bilhin pabalik ang formula. Ngunit bago sila makapirma sa kontrata, sinadya ni Junwoo na tawagan si Do Kwon at sabihin na sina Kitan at Secretary O ay magkakampi at nais lamang nakawin ang bakuna. Dahil dito, nagdahilan si Do Kwon na pagod siya at ipagpapaliban na lang ang pirmahan sa ibang araw. Sinadya ni Junwoo na ayain ang mga kasamahan niya upang painumin si Kitan. Nilagyan nila ng maraming pampatulog ang alak. Hindi nagtagal na wala ng malay ang dalawa. Samantala, kinuha ni Junwoo ang mga fingerprint ni Kitan upang ipalabas na siya ang sangkot sa pagnanakaw ng kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya, isang kasalanang hindi na niya matatakasan kailanman. Ngunit hindi doon natapos si LJ. Plano niyang patayin si Do Kwon. Gagamitin niya ang pagkakataon upang ipahamak si Kitan at nakawin ang formula ng bakuna, mas mahalaga pa kaysa sa 50 bilyong won ng pamilya ni Kitan.
Sa kabilang banda, masayang bumalik si Dokong sa kanyang silid, ngunit ilang sandali lang, binugbog siya hanggang mamatay. Ipinahid ni Oh Chong-dong ang mga fingerprint ni Ki-tan sa cellphone ni Dokong, saka hinila si Ki-tan malapit sa bangkay at inilagay ang sandatang ginamit sa pagpatay sa kanyang kamay. Kasabay nito, ninakaw ni Oh Chong-dong ang formula ng bakuna. Tinawagan niya si LJ upang ipaalam na tapos na ang lahat. Labis ang tuwa ni LJ nang marinig iyon. Samantala, umiyak sa tuwa si Suyon matapos malaman mula sa kanyang kapatid na si Ki-tan pala ay si Gokchul. Agad niyang tinawagan si Ki-tan dahil gusto niya itong makita. Ngunit sa mga sandaling iyon, walang malay si Ki-tan at hindi alam ang panganib na naghihintay sa kanya. Pagkagising niya, natagpuan niyang nasa tabi niya ang duguang katawan ni Dokong. Hawak pa niya ang sandata ng krimen na puno ng dugo. Biglang pumasok ang mga gwardiya. Hirap na si Dokong. Gusto sanang tanungin ni Ki-tan kung sino ang pumatay, ngunit namatay ito agad. Nang dumating si Suyon, nakita niyang nakaposas na si Ki-tan. Gusto sanang magpaliwanag ni Ki-tan, ngunit diretsong sinabi ni Jun Woo na siya ang pumatay. Mariing itinanggi ni Ki-tan ang paratang. Siyempre, naniwala si Suyon sa kanya. Akala niya ay nagkamali lang ng huli ang mga pulis at pinayuhan si Ki-tan na huwag mawalan ng pag-asa. Sa kabila nito, muli na namang pinaghiwalay ang dalawa. Ngunit hindi pa rito natapos ang lahat, sinadya ni LJ na puntahan sa bilangguan si Gwang-woo. Sinabi niyang ang dahilan kung bakit nakulong si Gwang-woo ay si Ki-tan. Hinihikayat niyang tulungan siyang ipapatay ito. Pangalawang beses nang nakulong si Ki-tan, una dahil kay LJ, at ngayon dahil pa rin sa kanya. Ngunit ngayong pagkakataon, hindi na siya natatakot. Pinaglagay ni LJ si Ki-tan sa parehong selda ni Gwang-woo. Ilang araw lang, binugbog si Ki-tan ng walang awa. Sa tuwing lumalabas siya upang magtrabaho, muli siyang pinagtutulungan at sinasaktan. Pagkalipas ng ilang araw, nagkunwaring bumisita si LJ. Nang makita niyang bugbog sarado si Ki-tan, labis siyang natuwa. Pinukaw pa niya ito sa pamamagitan ng pagsasabing ang tunay na pumatay sa kanyang mga magulang ay si Gwang-woo, layunin niyang pag-awayin ang dalawa hanggang sa magkapatayan. Bagamat gustong-gusto ni Ki-tan na gantihan si Gwang-woo, alam niyang kapag ginawa niya yon, habang buhay siyang makukulong. Pinilit niyang kontrolin ang sarili. Kinagabihan, nilapitan niya si Gwang-woo at sinabing nasa kanya ang formula ng bakuna. Kung matutulungan siya ni Gwang-woo na makalabas ng kulungan, ibibigay niya rito ang formula bilang kapalit. At sa hindi inaasahan, naniwala si Gwang-woo. Agad na inutusan ng mga nakatataas si Xiong-e na pumasok sa bilangguan upang iligtas si Ki-tan at nakawin ang formula. Una, nilaso nila ang pagkain ng mga preso. Tapos, binigyan nila si Ki-tan ng gamot na nagdulot ng kumbulsyon at pagkawala ng malay. Dinala siya agad sa silid medikal. Ngunit ang driver ng ambulansya ay si Xiong-e mismo. Sa ganitong paraan, nailabas nila si Ki-tan. Pagkagising niya, nalaman niyang si Xiong-e ang nagligtas sa kanya. Isa palang ahente si Xiong-e mula sa isang lihim na ahensya. Nandito rin siya upang hanapin ang formula ng bakuna. Ipinaliwanag ni Ki-tan na wala talaga sa kanya ang formula at si LJ ang kumuha nito. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Xiong-e. Kaya't pinilit ng kanilang pinuno si Ki-tan na umamin. Alam ni Secretary O na may masama nang mangyayari. Inilabas ng pinuno ang kanyang lihim na sandata. Isang uri ng pagpapahirap na halos walang tao ang makakatiis. Sinabihan niyang kapag ibinunyag ni Ki-tan kung nasaan ang formula, ililigtas niya ito. Ngunit tumanggi pa rin si Ki-tan. Ipinako siya at tinusok ng mahahabang karayom. Napasigaw siya sa matinding sakit. Namangha ang pinuno sa tibay ng loob ni Ki-tan, hindi man lang ito nakiusap. Nang gabing iyon, nang hindi nakabantay ang mga tauhan, tumakas sina Ki-tan at Xiong-e. Pinuri ng boss si Ki-tan bilang isang taong may pambihirang talento. Dahil dito, nagpasya siyang gawin si Ki-tan na kanyang kanang kamay upang hindi na siya mangamba tungkol sa pagkakaroon ng tagapagmana sa hinaharap. Inutusan ng boss si Secretary O na hanapin si Ki-tan anuman ang mangyari. Ngunit hindi natuwa si Chao Woo nang marinig ito. 15 taon na siyang tapat na sumusunod sa boss, ngunit tila mas pinapaboran pa rin si Ki-tan na kakikilala lang nila ilang araw pa lang ang nakalipas. Dahil sa inggit at galit, nagpasya si Chao Woo na patayin ang boss at nakawin ang formula ng bakuna. Plano niyang tumakas kasama si Secretary O. Subalit hindi gusto ni Secretary O si Chao Woo. Tumakbo siya upang sabihin kay Ki-tan na dapat nilang kunin ang formula at umalis ng Korea upang mamuhay ng malaya at mayaman. Siyempre, tumanggi si Ki-tan. Ang tanging babae sa puso ni Ki-tan ay si Suyon. Dahil dito, labis na nasaktan si Secretary O at nagsimulang magkimkim ng galit. Samantala, bagaman may kapansanan sa pag-iisip ang nakababatang kapatid ni Suyon, mayroon itong pambihirang kakayahang tandaan ang lahat ng kanyang nakikita. Dahil hindi maaaring kopyahin o kunan ng larawan ang formula ng bakuna, napagpasyahan nilang ipatingin ito sa nakababatang kapatid ni Suyon. Tapos, iginuhit nila ito sa papel at agad ipinadala kay Ki-tan. Sa araw na yon, napulot ni LJ ang isang eroplanong papel. Nang buksan ito ni LJ, natuklasan niyang nasa loob ang formula ng bakuna. Upang maiwasang lumabas ang impormasyon, tinurukan nila ng gamot ang nakababatang kapatid ni Suyon na ikinahinto ng kanyang tibok ng puso. Nang makita ni Ki-tan si Suyon na umiiyak habang nakatayo si LJ sa tabi niya, agad niyang naunawaan ang lahat. Gusto ni LJ na wasakin ang lahat ng mahalaga kay Ki-tan. Ginawa niya ito upang mapilitan si Ki-tan na lumabas sa kanyang pinagtataguan. Labis ang pagsisisi ni Ki-tan. Dahil sa kanya, namatay ang ama ni Suyon at ngayon, pati na rin ang kanyang kapatid. Agad niyang hinanap si Secretary O at hiniling na ayusin ang kanyang pakikipagkita sa boss. Napagpasyahan ni Ki-tan na ibigay sa boss ang formula ng bakuna, kapalit ng pagtulong nito upang mapatunayan ang kanyang pagiging inosente at mapuksa si LJ. Ngunit sa mga oras na yon, may lihim ng sabuatan sina Chao Woo at Secretary O upang patayin ang boss at maagaw ang formula.
Habang papaputok na si Xiao Wu sa boss, narinig ni Kitan ang ingay at agad tumalon upang saluhin ang bala. Dahil sa kanyang sakripisyo, naging leader siya ng buong grupo. Ibig sabihin, maaari na niyang hanapin muli si LJ upang maghiganti. Ngunit habang duguan pa siya, muling nagtangka si Xiao Wu na barilin siya. Mabilis siyang pinigilan ni Secretary O dahil nasugatan si Kitan, ang lalaking minahal niya. Sa sandaling iyon, inilabas ni Xiao Wu ang isang remote control, hindi inaasahan na may itinanim pala siyang bomba sa sasakyan ng boss. Agad tinapon ni Secretary O ang remote at ginamit ang pagkakataon upang tawagan ang boss at sabihing bumaba silang dalawa ni Kitan sa sasakyan. Nang pindutin ni Xiao Wu ang detonator, sabay din siyang binaril ni Secretary O. Sumabog agad ang sasakyan. Sa kabutihang palad, nakatalon palabas si Kitan at ang boss bago pa man sumabog. Inutusan ng boss ang kanyang mga tauhan na ayusin ang eksena at palabasing namatay si Kitan at Xiong A sa insidenteng iyon. Tapos, mabilis niyang pinatawag ang pinakamagaling na doktor upang gamutin si Kitan. Ngunit nakabaon ang bala sa kanyang utak, kaya hindi tiyak kung siya ay makaliligtas. Ang buhay ni Kitan ay naging kasing halaga ng buhay ng boss. Ipinag-utos ng boss na gawin ang lahat upang mailigtas siya. Ipinahayag ng media na patay na si Kitan. Ngunit hindi mapakali si LJ. Tinawagan niya si Secretary O at matapos nitong kumpirmahin ang balita, saka lamang siya tuluyang nakaramdam ng kapanatagan. Sa wakas, tumawa siya ng malakas, wala na ang lalaking labis niyang kinamumuhian. Samantala, sinabi ng doktor sa boss na si Kitan ay nasa koma. Maaaring tumagal ito ng 1 buwan, 1 taon, o baka hindi na siya magising kailanman. Ngunit hanggat hindi siya brain dead, hindi susuko ang boss. Balak niyang dalhin si Kitan pabalik sa China upang ipagamot. Nangako rin si Xiong A na alagaan niya si Kitan hanggang sa ito ay magising. Hindi naniwala si Suyon na patay na si Kitan. Pinilit niyang bumangon at nagpa siyang maging abogada upang personal na parusahan si LJ. Pagkalipas ng 1 taon, maraming pagbabago ang naganap. Si John Woo ay naging chairman ng LK Group. Si Suyon ay nagtatag ng sarili niyang law firm. At si Kitan, sa wakas, ay nagising. Ngunit matindi ang sakit ng kanyang ulo. Dahil dito, ipinatawag ng boss si Professor Min upang isailalim siya sa hypnosis na paggamot. Lingid sa kaalaman ng boss, palihim na pinuntahan ni Secretary O si Professor Min at ipinakiusap na burahin sa isip ni Kitan ang lahat ng alaala tungkol kay Suyon. Hindi nagtagal, sinimulan ang hypnosis kay Kitan. Epektibo ang pamamaraan. Dumalaw ang boss upang pasalamatan siya sa pagsalo ng bala para sa kanya. Walang kamag-anak ang boss at malapit na rin ang kanyang kamatayan dahil may nakabaon pa ring bala sa kanyang puso. Nais niyang ampunin si Kitan bilang anak upang kahit sa kanyang kamatayan, may mag-alay man lang ng insenso para sa kanya. Ilang ulit siyang tinawag ni Kitan na ama. Hindi naman masama sa pakiramdam ni Kitan ang alok na yon. Lubos siyang nagpapasalamat sa pag-aalaga ng boss sa kanya sa loob ng 1 taon. Bukod dito, kung nais niyang bumalik sa Korea upang maghiganti, kakailanganin niya ang kapangyarihan ng boss. Matapos ang proseso, opisyal nang naging anak si Kitan ng boss, at dahil dito, minana niya ang lahat ng kapangyarihan nito. Sa wakas, hawak na niya ang lakas upang tuluyang pabagsakin si LJ. Samantala, matapos makalaya si Junwoo, natanggal sa serbisyo si Taiguang. Ginamit ni Taiguang ang lahat ng kanyang ipon upang magbukas ng tindahan ng pritong manok. Ngunit sa kasamaang palad, nalugi ito kaya baon siya sa utang. Madalas siyang kutyain ni Guangwu at binabato ng pera na parabang limos. Nangako si Taiguang na titiisin niya ang lahat ng kahihiyan at maghihintay ng araw ng paghihiganti. Samantala, nagbukas ng maliit na karinderya ang kanyang tauhan na si Sutak. Mukhang maganda naman ang takbo ng negosyo. Maaaring sabihing nabubuhay silang dalawa sa pagtutulungan. Nang malaman ni Kitan ang kalagayan nila, napagpasyahan niyang anyayahan silang maging mga kasosyo. Magkakasama nilang pababagsakin si LJ. Habang abala si Taiguang sa pagpila para kumuha ng pagkain, biglang dumating si Secretary O upang hanapin siya. Sinabi nitong pumunta siya sa presidential suite ng LK Hotel upang makipagkita. Dumating din si Xiong A upang hanapin si Sutak. Nang makita ni Sutak si Xiong A, halos hindi siya makapaniwala. Ang babaeng lihim niyang minahal ng matagal ay nasa harapan niya ngayon. Sinampal pa niya ang sarili upang malaman kung panaginip lang ba ito o totoo. Tapos, sabay silang pumunta sa presidential suite. Isang mesa na puno ng masasarap na pagkain ang naghihintay sa kanila. Dahil matagal na silang nagugutom, kumain silang dalawa ng buong gana. Sa ilang sandali lang, naubos nila ang lahat ng pagkain sa mesa at nagtagay pa para sa isa't isa. Sa sandaling iyon, lumabas si Kitan sa harap nila. Ibinato niya sa harapan ni Taiguang ang 3 bilyong won. Sapat na ang halagang iyon upang mabayaran ni Taiguang ang lahat ng utang at maitaguyod muli ang pamilya niya. Sa tagpong iyon, hindi napigilan ni Taiguang ang mapaluha. Samantala, si LJ ay nagbigay ng talumpati upang mangampanya para sa pagkaalkalde ng Seoul. Labis ang kanyang kumpiyansa at determinasyong manalo. Ngunit agad siyang napatigil nang makita si Kitan, buhay pa, at nasa harapan niya mismo. Ang tanging tanong sa isip niya, bakit buhay pa sina Kitan at Xiong A? Nagbigay ng mapanghamong senya si Kitan. Samantala, sinabi ni Xiong A kay Kitan na kahina-hinala si Secretary O. Matagal na siyang minamanmana ni Xiong A, halos 1 taon na. Palihim pa niyang nilagyan ng taga-subaybay ang telepono ni Secretary O. Ilang sandali lang, nakatanggap ng tawag si Secretary O mula kay LJ. Malinaw na narinig ni Kitan ang buong usapan. Agad niyang inutusan ang mga tauhan na palibutan at hulihin si Secretary O sa mismong lugar. May mahigpit na alituntunin ang kanilang organisasyon, kapag nagtaksil ka, kamatayan ang kabayaran. Nagpasya si Kitan na siya mismo ang gumawa. Pinagtabuyan niya muna ang lahat ng tao sa labas. Bago siya barilin, tahasang ipinahayag ni Secretary O ang damdamin niya para kay Kitan.
Ang mamatay sa kamay nito ay hindi raw niya pagsisisihan. At pumutok ang baril. Akala ng lahat patay na si Secretary O. Paglabas ni Kitan, inutusan niya si Taiguang na siya ang bahalang mag-ayos ng katawan. Sa totoo lang, hindi talaga pinatay ni Kitan si Secretary O. Napagkasunduan nilang magpanggap siya bilang patay at manatiling malapit kay LJ bilang espiya, upang lihim na tulungan si Kitan sa kanyang paghihiganti. Pagbalik kay LJ, nagkunwaring humihingi ng tulong si Secretary O, sinasabing tinutugis siya ng organisasyon. Ginamit niya ang pagkakataon upang lumapit at umiyak sa bisig ni LJ. Hindi siya tinanggihan ni LJ at hinayaan siyang manatili. Sa kabilang banda, patuloy na lumalaban si Suyon ng mag-isa laban kay LJ upang ipaghiganti si Kitan. Ibinunyag niya sa telebisyon ang masasamang gawa ni LJ. Habang pinapanood siya ni Kitan sa TV, may kakaibang damdamin siyang naramdaman, parang muli siyang umiibig. Ngunit tuwing naiisip niya si Suyon, sumasakit ng husto ang kanyang ulo. Dahil dito, itinago ng lahat sa paligid niya ang anumang bagay na may kinalaman kay Suyon. Lumapit si Taiguang kay Suyon at iminungkahing magtulungan sila upang isiwalat sa publiko ang mga kasalanan ni LJ. Sa gitna ng kampanya, habang kumpiyansa si LJ na panalo na siya, inilabas ni Suyon sa live broadcast ang ebidensyang may kalaguyo siya ilang taon na ang nakaraan. Kasabay nito, pinalaganap ni Kitan ang balita sa buong bansa, at ngayon, alam ng lahat ang eskandalo ni LJ. Paano pa siya makatatakbo bilang alkalde ng Seoul? Galit na galit siyang sumugod kay Kitan, ngunit agad siyang hinarang ng mga bodyguard. Sinabi ni Taiguang sa kanya na si Kitan ay hindi na ang taong dati niyang kilala. Halos mabaliw si LJ sa narinig. Pagbalik niya, natanggap niyang balita na inimbitahan ni John Woo si Suyon bilang legal advisor at pinagtatrabaho niya ito sa tabi niya. Agad niyang pinatawag si John Woo sa underground parking. Pagkakita pa lang, sinampal niya ito. Mariing nagbabala si John Woo na huwag niyang gagalawin si Suyon, kung hindi, ituturing niya itong pinakamatinding kaaway. Ngunit muli siyang sinuntok ni LJ hanggang sa bumagsak siya. Palihim namang sumusunod si Suyon at nasaksihan ang lahat. Nang makita niyang sinasaktan si John Woo dahil sa kanya, labis siyang nabagabag. Pag-alis ni LJ, dali-dali siyang tumakbo upang alalayan si John Woo at yakapin ito. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Kitan at nakita silang magkayakap at bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib. Ilang araw matapos iyon, kumatawan si John Woo sa kanilang kumpanya upang makipagbid sa kontrata ng kargamento. Laking gulat niya nang makita na ang presidente ng kumpanyang Chino ay walang iba kundi si Kitan. Hindi niya maitago ang pagkabigla. Sa isip niya, hindi ba patay na siya? Mabilis nilang pinirmahan ang kontrata. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman ni John Woo na nakalimutan ni Kitan ang lahat tungkol kay Suyon. Agad niyang pinuntahan si Sutak upang itanong kung ano ang nangyari, at doon lamang niya nalaman ang buong kwento. Agad siyang tumakbo upang hanapin si Suyon. Dahil buhay pa si Kitan, dama ni John Woo na muling mawawala sa kanya si Suyon. Isang araw, habang naglalakad si Suyon sa kalye, bigla niyang nakita ang isang lalaking kahawig ni Kitan. Matapos niyang makumpirma na siya nga iyon, agad siyang tumakbo upang habulin ito. Ngunit dahil sa bigat ng trapiko, hindi siya nakatawid kaagad. Paglingon niya, naglaho na si Kitan. Naniniwala si Suyon sa kanyang mga mata at tiwala siyang ang taong nakita niya ay si Kitan. Kaya't naghintay siya hanggang hating gabi. Naniniwala si Suyon na muling dadaan si Kitan. Noong panahong iyon, umuulan. Ngunit hindi pa rin sumuko si Suyon. At tama nga, dumaan talaga si Kitan muli. Nang makita si Suyon na nakatayo sa ulan, labis siyang na-curious kung sino ang hinihintay niya. Nang siya ay malapit ng umalis, bigla namang nawala ng malay si Suyon. Agad siyang bumaba ng kotse at nagmadaling tulungan itong tumayo at buhatin. Noong panahong iyon, tumawag si John Woo kay Suyon. Ngunit ang sumagot sa telepono ay si Kitan. Nagkamali si Kitan at inisip na mag-asawa pala ang dalawa. Kaya't sinabi niya kay John Woo na alagaan si Suyon. Nang magising si Suyon, natuklasan niyang ang nag-aalaga sa kanya ay si John Woo. Ngunit malinaw niyang naalala na si Kitan ang nagdala sa kanya sa ospital. Kaya tumakbo siya sa lugar kung saan siya nahimatay, namimigay ng flyers at hinahanap ang isang tao matapos ang isa. Labis na nasaktan si John Woo nang makita ito. Nagpasya siyang ayusin ang pagkikita ng dalawa. Nang makita niyang buhay pa si Kitan, agad siyang yakap. Ngunit itinutulak siya ni Kitan. Sa pagtitig kay Suyon sa harap niya, nakaramdam si Kitan ng kakaibang pamilyaridad. Unti-unting lumitaw sa kanyang isipan ang mga alaala na may kinalaman kay Suyon. Sa oras na yon, muling sumakit ang kanyang ulo. Mabuti na lang at dumating si Taiguang sa oras upang dalhin si Kitan para sa agarang paggamot. Ipinaliwanag ni Sutak ang sitwasyon kay Suyon. Lumalabas na may bala pa sa ulo ni Kitan. Agad ding dumating si Professor Min mula sa China. Dahil labis na mahal ni Kitan si Suyon, naabala niya ang therapy ng hypnosis ni Professor Min ngayon. Ang tanging paraan para maibsan ang sakit ay burahin ang lahat ng alaala ni Kitan tungkol kay Suyon. Upang hindi na magdusa si Kitan, pumayag si Suyon na ipagpatuloy ang hypnosis therapy. Agad na binura ni Professor Min ang lahat ng alaala ni Kitan tungkol kay Suyon. Binigyan din siya ni Suyon ng huling malalim na halik. Nang magising si Kitan, wala siyang alaala kung sino si Suyon. Kaya ito rin ang unang pagkakataon na nagkakilala sila sa alaala niya. Nang ilahad ni Kitan ang balita tungkol sa relasyon ni LJ, patuloy na bumaba ang kanyang boto sa eleksyon. Ngunit hindi niya tinanggap na matapos ang kanyang karera sa politika sa ganitong paraan. Kaya't inayos niya na sadyang pambubuli ng mga gangsters sa isang babae. Tapos, ipinakita niya ang kanyang tapang sa harap ng tao. Agad siyang sumugod para suntukin ang kanyang kalaban. Nakakatulong ang paraang ito na makakuha siya ng maraming suporta mula sa publiko. Kahit dinala siya sa istasyon ng pulisya, agad siyang pinalaya. Tapos, nagpatuloy siyang kumilos. Dahil dito, mabilis na tumaas ang kanyang kasikatan.
Patuloy na nagulat ang media tungkol sa kanya. Tapos, inayos niya ang isa pang senaryo, sadyang pinabugbog ang mga gangsters sa kanya at sa kanyang asawa na nagdulot ng kanilang pananakit. Kahit hindi siya nasaktan, iginiit pa rin niya na magsagawa ang doktor ng peking operasyon sa kanyang asawa. Tapos, umiyak siya sa harap ng mga reporters, kaya nakakuha ng simpatya mula sa publiko. Dahil dito, mas tumaas ang kanyang approval rating. Ngunit hindi pa rin sapat ang bilang na yon para sa kanya. Kaya't gumawa ng panukala si Secretary O. Sinabi ni Secretary O na ang tatlong mahahalagang kandidato ay walang pag-asa na makapasok sa shortlist. Hanggat may suporta siya mula sa tatlong ito, magkakaroon ng sapat na boto si LJ para mahalal bilang mayor. Kinuha ni Secretary O ang isang florera na nagkakahalaga ng 100,000 won. Sinabi niya na kung umatras sila sa eleksyon at ibenta ang florera sa isang tindahan ng antigong gamit, maaari silang kumita ng 2.5 billion won. Tapos, ipinadala nila ang florera sa isa sa mga kandidato. Lihim na sinabi ni Secretary O kay Taegwang na nahulog si LJ sa bitat. Ginamit ni Team Leader Taegwang ang recording ng kanilang pag-uusap bilang ebidensya upang patunayan na nagbigay ng suhol si LJ. Hindi nagmadali si Kitan na kumilos. Pinili niyang ilabas ang recording sa araw na nahalal si LJ. Sa oras na yon, maririnig ito ng buong bansa. Sa kabilang banda, sinabi ni Gwangwoo kay LJ na lihim na iniimbestigahan ni Suyon ang kanyang secret fund. Kabibigay lang niya ng suhol. Kung malalaman ito ni Suyon, mawawala ang kanyang posisyon bilang mayor. Kaya't pinadala niya si Oh Chong-dong para ayusin si Suyon. Habang naghihintay sa green light, aksidenteng nahuli siya ni John Woo. Kaya't dali-dali itong sumunod. Sa kabilang banda, narinig rin ni Secretary O si LJ na lihim na nakikitungo kay Suyon. Kaya't mabilis niyang ipinaalam kay Kitan. Sinabi niya na dinukot ni LJ si Suyon. Agad na ginawa ni Kitan ang lahat upang iligtas si Suyon. Ipinasok ni Oh Chong-dong ang kotse sa malaking tulay at itinapon si Suyon sa ilog. Hindi makapaniwala si John Woo sa kanyang nakita. Matapos umalis si Oh Chong-dong, agad na lumangoy si John Woo papunta sa ilog ng walang pag-aalinlangan. Huli na si Kitan. Aksidenteng nahuli niya si John Woo na nagbibigay ng emergency treatment kay Suyon sa Pampang. Umiiyak si John Woo at nagmakaawa kay Suyon na magising. Hindi niya siya pwedeng mawala. Sa wakas, nagising si Suyon. Kung malalaman ni LJ na buhay pa si Suyon, tiyak na ipagpapatuloy niya ang paghahanap sa kanya. Naiisip ni Kitan na ang pinakaligtas na paraan ay dalhin si Suyon sa China. Pumayag si John Woo sa ideyang ito. Tapos ay nagulat sila sa pulisya na nawawala si Suyon. Noong gabing yon, iniuwi si LJ na lasing. Natuklasan ng kanyang asawa ang isang napakadilim na marka ng lipstick sa kanyang damit. Naramdaman niya na tiyak na may mali kay Secretary O, kaya't pinaghinalaan niya na mag-isa silang lumabas at uminom. Ngunit agad namang itinanggi ni Secretary O ang hinala. Noong araw na yon, habang niyayakap ng dalawa ang isa't isa, aksidenteng nakita ito ng biyenan ni LJ. Labis itong nagalit. Nagtagumpay ang plano ni Secretary O na maghasik ng alitan. Sobrang galit ng biyenan niya na gusto na niyang patayin agad si LJ. Ngunit malapit nang mahalal si LJ bilang mayor ng Seoul, kaya't wala siyang magawa kundi tiisin ito. Noong araw na mahalal si LJ bilang mayor ng Seoul, dumating si Kitan para magbigay ng malaking regalo sa kanya. Tapos, sinabi ni Kitan na pupunta siya para bisitahin siya. Pumasok ang isang grupo ng mga taga-usig na nagsabing pinaghihinalaan nilang nilabag ni LJ ang batas sa eleksyon. Kaya't kailangan nilang magsagawa ng agarang pag-aresto. Sinabi ni Kitan kay LJ na ito ay simula pa lamang. Ang pinakamagandang drama ay naghihintay pa sa kanya. May mga pagpatay, pagdukot, iligal na pananalapi, at marami pang iba. Nang dalhin si LJ sa istasyon ng pulisya, natuklasan niyang buhay pa si Suyon, na labis siyang ginulat hanggang sa hindi makapagsalita. Nasa bilangguan si LJ at maaari lamang tawagan agad ang kanyang biyenan para humingi ng tulong. Dahil nakita ng biyenan ni LJ mismo ang relasyon ni LJ, tumanggi siyang tumulong. Ngunit patuloy ang kanyang anak na babae sa pagmamakaawa na iligtas si LJ. Kaya't ipinadala niya ang kanyang mga tauhan para lihim na sundan si Secretary O. Agad nilang natuklasan na kaalyado si Secretary O kay Taegwang. Sa gayon, nahayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang espiya. Kumakain ng maayos si LJ sa bilangguan. Dahil siya ay nagbigay ng suhol sa lahat ng mataas na opisyal doon. Matapos makakain ng sapat, pinalaya siya habang iniimbestigahan ngunit hindi ikinulong. Pagkalabas sa bilangguan, sinuntok siya ng kanyang biyenan. Sinabi ng kanyang biyenan na naloko siya ni Secretary O. Tapos, ipinakita ng biyenan kay LJ ang ebidensya na espiya si Secretary O. Nagpasya si LJ na gamitin si Secretary O para makaganti kay Kitan. Sadyang ikinalat niya ang maling impormasyon sa kanya. Sinabi niya na gusto niyang patayin ang saksi na nakatanggap ng suhol sa bilangguan. Sa ganitong paraan, hindi na siya mahuhusgahan. Agad na ipinahayag ni Secretary O ang balitang ito kay Taegwang. At sinabi sa kanila na gawin ang lahat upang protektahan ang saksi. Ngunit may ibang plano pala si LJ. Lihim niyang ipinadala si Oh Chong-dong sa US para hanapin ang pamilya ng saksi. Tapos, sadyang nag-video call si LJ sa saksi. Gusto ni LJ na gamitin ang asawa at mga anak ng saksi para pilitin siyang hindi magsaksi. Sa kabilang banda, dinala ng biyenan ni LJ si Secretary O sa isang mental hospital. At ikinadena siya para hindi makapagpatotoo sa korte. Sa korte, lahat ng saksi ay itinanggi ang iligal na ginawa ni LJ. Kaya natalo si Suyon sa unang round ng kaso. Sa kabilang banda, hindi pa rin makontak ni Taegwang si Secretary O. Ramdam niya na may mali. Nanalo si LJ sa unang round ng kaso. Kaya't dali-dali niyang sinabi kay Secretary O ang balita. Sinabi niya na gusto niyang bigyan si Kitan ng malaking sorpresa. At labis siyang nagpapasalamat kay Secretary O sa kanyang tulong. Tiningnan siya ni Secretary O at dinuraan sa mukha.
Nang umalis si LJ, ginamit niya ang lahat ng lakas at sa wakas ay nailabas ang isang kamay. Tapos, agad niyang pinindot ang bracelet. Dahil ang bracelet na yon ay ibinigay kay Secretary o ni Taiguang, sakaling may aksidente, maaari nitong ipadala ang lokasyon. Tapos, sa ikalawang round ng paglilitis, habang malapit nang mawala ng pasensya si Suyon, dinala ni Kitan si Secretary o sa korte upang magpatotoo laban kay LJ. Labis-labis na nagalit si LJ. Kahit na nagpapatotoo si Junwoo na dinukot ni LJ si Suyon, naitala ng logbook ng kotse niya ang lahat. Agad na nalabag ng iligal na detensyon at pagdukot ni LJ ang batas sa eleksyon, kaya't hinatulan siya ng 5 taong pagkakakulong. Noong araw na yon, habang nag-ehersisyo sa bilangguan, biglang pumasok ang isang gwardiya at sinaksak siya ng kutsilyo. Lumabas na ang taong iyon ay si Kitan, dahil dati niyang balak patayin si Kitan habang nasa bilangguan. Ngayon, pumunta si Kitan sa bilangguan para maghiganti. Sa kasamaang palad, ito ay isang bangungot lamang. Kahit na nasa bilangguan si LJ, patuloy pa rin siyang binibigyan ng maraming pagkain. Kailangan muna niyang ubusin ang lahat ng pagkain. Ang ibang bilanggo ay pinapayagang kumain lamang ng kanyang mga tira. Wala sa kanila ang tumayo sa likod niya upang ipahayag ang kanilang sama ng loob. Agad na sumugod si Oh Chong-dong at sinakal ang taong kakapanayam lang. Sinabi ni Oh Chong-dong na wala silang karapatang umupo sa parehong mesa kay LJ. Tapos, dumating si Junwoo upang hanapin si LJ. Sinabi niya na may mahahalagang ebidensya siya sa krimen ni LJ. Ang hawak ni Suyon ay ilan lamang sa mga pangunahing ebidensya. Tinakot ni Junwoo si LJ na ibenta ang kanyang kumpanya kay Junwoo sa murang halaga. Kung hindi, ipapadala ni Junwoo ang ebidensya ng kanyang krimen sa opisina ng taga-usig. Noong oras na yon, tapos na ang kanyang buhay. Doon lang naisip ni LJ na si Junwoo pala ang kanyang tunay na kaaway. Pagbalik sa kanyang kwarto, labis siyang nagalit hanggang sa hindi makatiis. Nang makita niyang masayang nag-uusap at tumatawa ang kanyang mga kapwa bilanggo, bigla siyang sumugod at sinipa sila, muntik nang makapatay ng isa. Noong araw na yon, tinawag ng gwardiya sa bilangguan si Oh Chong-dong. Agad na napansin si LJ ng kanyang mga kapwa bilanggo. Nang pumunta si LJ sa banyo, nagtipon sila at binugbog siya. Dumating ang asawa at biyenan ni LJ para bisitahin siya. Nasa napakasamang kalagayan siya. Noong oras na yon, balak ng biyenan niyang talikuran si LJ. Ngunit mas nakakalungkot pa, dumating si Junwoo upang hanapin si LJ at tanungin siya, ano ang iniisip mo tungkol sa aking panukala? May kahinaan si LJ laban kay Junwoo kaya tumanggi siyang ibigay ang kanyang kumpanya kay Junwoo. Pagkatapos niyang tapusin ang kanyang tasa ng kape, sinabi ni Junwoo na malapit na siyang matulog. Tapos, pipirmahan niya ang kontratang ito. Nawalan ng lakas si LJ at nag-struggle pa ng kaunti, ngunit pagkatapos ay tuluyang bumagsak. Hinawakan ni Junwoo ang kanyang daliri at idinikit sa kontrata. Ngunit hindi alam ni Junwoo na nakatanggap si Kitan ng tawag na nagsasabing naaprubahan na sila ng patent para sa MK2 vaccine sa Korea at Amerika. Nagpasya si Kitan na ibenta ang bakuna sa kalahati ng kasalukuyang presyo. Ibig sabihin, kailangan agad na magsara ang kumpanya ni LJ. Hindi rin naging walang ginagawa si LJ sa bilangguan. Sadyang ipinadala niya kay Kitan ang ebidensya na sinadyang ipalusot ni Junwoo kay Kitan noon. Dahil dito, inatake ni Kitan si Junwoo. Masayang sinabi ni LJ kay Junwoo na wala itong silbi sa pagnanakaw ng kanyang kumpanya dahil naimbestigahan na niya na nakuha na ni Kitan ang patent para sa MK2 vaccine. Ibig sabihin, kailangan ring magsara ang kumpanya niya. Lahat ng pag-aari ni Junwoo ay mawawala rin. Labis na nagalit si Junwoo nang marinig ang balita. Agad niyang hiniling kay Kitan na pumunta sa LK Group para mag-usap. Doong nakita ni Kitan ang isang larawan niya kasama si Suyon. Nagtaka siya kung ganoon na nga ba kaganda ang relasyon niya sa kanya. Habang natataranta si Taiguang at hindi alam ang isasagot, diretsong lumapit si Junwoo at kinuha ang larawan sa kamay ni Kitan. Sinabi ni Junwoo na malapit na silang magpakasal ni Suyon. Sinabi niya kay Kitan na huwag na itong pansinin pa. Upang makuha si Suyon, tuluyan nang nawalan ng katinuan si Junwoo. Sadyang inayos niya na may grupo ng gangsters na saksakin siya at pagkatapos ay nagdrama upang mapaibig ng malalim si Suyon. Nang makita ni Kitan ang larawan nila ni Suyon, naunawaan niya na hindi pangkaraniwan ang relasyon nila. Nag-atubili, wala nang magawa si Sutak kundi sabihin ang katotohanan kay Kitan. Sinabi ni Sutak na noong taon na yon, upang mailigtas si Kitan, sa kasamaang palad ay napatay ni LJ ang nakababatang kapatid ni Suyon. Gayunpaman, hindi binanggit ni Sutak na may relasyon silang pag-ibig. Kaya tumakbo si Kitan sa Memorial House upang alalahanin ang nakababatang kapatid ni Suyon. Iniisip ang sakit na naidulot niya sa kanya, labis siyang nakaramdam ng guilt. Aksidenteng nakita ni Kitan ang kwinta sa liig ng nakababatang kapatid ni Suyon na eksaktong katulad ng sa kanya. Dahil dito, nakumpirma niyang hindi pangkaraniwan ang relasyon niya at ni Suyon. Ligtas na si Junwoo matapos mabigyan ng first aid. Walang malubhang problema sa kalusugan. Nang makita ang nag-aalalang mukha ni Suyon, labis siyang natuwa. Pagkaalis ni Suyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kitan. Akala ni Kitan na si Suyon ito at tinanong kung nasaan siya ngayon. Tinanong ni Junwoo si Kitan kung naibalik na ba niya ang kanyang alaala. Ngunit idinagdag ni Junwoo na huli na. Naging babae ko na si Suyon. Habang labis na walang magawa si Kitan, tumakbo si Taiguang upang sabihan siya na nasa ospital si Junwoo ngayon. Mukhang sinaksak si Junwoo ng mga tauhan ni LJ. Hindi makapaniwala si Kitan na mga hasgawin ni LJ ang mga bagay na yon. Kaya't pumunta siya sa bilangguan upang imbestigahan si LJ. Nang makumpirma na hindi si LJ ang may gawa, hininala ni Kitan na lahat ng ito ay gawa-gawa lang ni Junwoo. Gusto ni Kitan tumakbo sa ospital upang sabihin kay Suyon ang katotohanan. Ngunit nakita niya ang eksena ng kanilang paghalikan sa rooftop. Si Junwoo ang nag-una sa paghalik kay Suyon.
Labis itong nakasakit kay Kitan. Kailangan niyang linawin kung anong klaseng relasyon ang mayroon siya kay Suyon. Kaya't pumunta siya upang hanapin si Secretary O. Sinabi ni Secretary O sa kanya ang lahat ng nangyari sa pagitan niya at ni Suyon. Magkakilala na ang dalawa mula pagkabata. Noong panahong iyon, nagkasakit si Suyon upang mailigtas si Kitan. Tapos namatay ang kanyang ama. Marami na siyang pinagdaanan dahil sa kanya. Pagkatapos ma-frame at makulong si Kitan, pinili pa rin ni Suyon na magtiwala sa kanya. Higit pa rito, maraming ginawa si Suyon para sa kanya. Napatay din ang nakababatang kapatid ni Suyon ni LJ dahil dito. Nawalan si Suyon ng lahat dahil sa kanya. At labis silang nagmahalan. Dahil dito, labis na nainggit si Secretary O. Pagbalik ni Kitan, agad niyang gustong hanapin si Suyon upang sabihin na buhay pa siya. Ngunit pinigilan siya ni Taiguang. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin si LJ upang maghiganti. Kung magiging matigas si Kitan, iiwan siya ni Taiguang. Wala nang magawa si Kitan kundi pansamantalang baliwalain si Suyon. Pagkatapos ayusin si LJ, sa kanya iisipin si Suyon. Sa kabilang banda, gustong makipag-alyansa ni Junwoo kay LJ upang talunin si Kitan. Kaya't winasak ni Junwoo ang lahat ng ebidensya ng krimen ni LJ. Wala pa ring alam si Suyon sa nangyayari. Bilang resulta, sa araw ng pampublikong paglilitis, dahil kulang ang ebidensya, hindi napatunayan ang krimen. Pinalaya rin si LJ sa mismong korte. Labis na nagalit si Suyon. Binaliwala ng taga-usig ang lahat ng kasunduan sa kanya. Sinabi ni Suyon na ito ang tinatawag na katarungan na ginawa ng tao. Sinabi ni Kitan sa kanya na siya mismo ang hahatol kay LJ dahil mas patas ito kaysa sa batas. Sa kabilang banda, may demensya at paralisis ang chairman. Sinabi ng doktor kay Junwoo na 6 na buwan na lang ang natitira sa buhay ng kanyang ama. Ginamit ni Junwoo ang karamdaman ng kanyang ama upang makuha ang simpatsya ni Suyon. Nagmakaawa siya na maging engaged kay Junwoo. Siyempre, pumayag si Suyon. Lihim namang naghanap si Junwoo ng taong pwedeng gayahin ang sulat kamay ng kanyang ama upang nakawin lahat ng ari-arian nito. Binuksan ng asawa ni LJ ang kanyang telepono at nakita ang regalo na ipinadala ni Kitan. Sa video, inamin ni LJ ang kanyang pagmamahal kay Secretary O. Tapos, nagkaroon sila ng mga intimate na kilos. Sobrang nagalit ang asawa niya hanggang sa umiyak. Pumunta siya kay LJ at sinampal ito, na labis na ikinagulat niya bakit bigla siyang sinampal. At sa ganoong paraan, ang kanyang tanging suporta ay sinira niya mismo. Ang chairman na may senile dementia ay biglang nagkamalay. Ngayon, hindi na niya alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Sa pagkakataong iyon, maaari niyang fineke ang karamdaman upang malaman kung sino talaga ang tapat sa kanya. Sa family meeting, tanging si Shinyang lang ang nagpilit na ipagpatuloy ang operasyon sa ama. Ang iba ay umaasang mamatay agad ang chairman upang mapaghati-hatian ang ari-arian. Habang ang buong pamilya ay maingay na nagtatalo, biglang sumigaw ang chairman. Nagpasya ang chairman na subukan ang operasyon. Hindi inaasahan, habang isinasagawa ang operasyon, huminto ang tibok ng puso at pumanaw ang chairman sa operating table. Kahit ang katawan ng chairman ay hindi alam kung saan dinala. Hindi matanggap ng pamilya ang katotohanan ito. Iminungkahi ni Shinyang na agad ipaalam sa pulisya, ngunit tumanggi si Junwoo. Kung malalanta dito, babagsak ang presyo ng stock ng grupo. Hindi man lang pinansin ng asawa ng chairman ito at agad na nagdaos ng libing para isipin ng mga tao na patay na ang chairman. Sa ganitong paraan, mabilis niyang mahahati ang ari-arian. Sa kasamaang palad, iniwan ng chairman ang isang testamento na ibinibigay lahat ng ari-arian kay Junwoo. Hindi pinayagang makabahagi ng kahit ano ang asawa ng chairman at si Junwoo. Labis itong nagalit kay Junwoo, hinawakan siya sa leg at binugbog. Sa pagkakataong iyon, aksidenteng nakuha ni Suyon ang telepono ni Junwoo. Nang makita ang mensaheng ipinadala ni LJ, natuklasan niya na hindi patay ang chairman, kundi hawak lang ni Junwoo bilang bihag. Kaya't sinundan niya si Junwoo sa villa kung saan nakatago ang chairman. Tapos ay tumayo siya sa isang sulok at narinig na inamin ni Junwoo na peke ang testamento ng chairman. Kaya muling sinuri ni Suyon ang testamento at natuklasan na peke nga ito. Dinala niya ang ebidensya kay Junwoo at hiniling na personal niyang aminin na siya ang nagpepeke ng testamento sa family meeting kinabukasan. Ito na ang huling pagkakataon para sa kanya. Pagbalik, sinunog ni Junwoo ang nag-iisang ebidensya. Hindi siya pwedeng sumuko ng ganoon. Habang sinusunog ang ebidensya, patuloy siyang humihingi ng tawad kay Suyon. Kaya dinala ni Suyon pabalik ang chairman. Natakot ang lahat sa eksenang iyon. Hindi isinisiwalat ng chairman ang pemmeki ni Junwoo dahil nakaramdam siya ng guilt sa anak. Noong taon na yon, namatay ang ina ni Junwoo dahil siya ay pinalayas ng ama. Kaya labis na kinamuhian ni Junwoo ang kanyang ama. Hindi kailanman pinatawad ni Suyon si Junwoo. Binigyan niya ito ng pagkakataon na magsabi ng katotohanan, ngunit hindi niya ginawa. Kaya't ibinalik niya ang engagement ring kay Junwoo sa kabila ng tuloy-tuloy na paghingi ng tawad at pagmamakaawa nito. Sinabi ni Junwoo na kung wala siya, hindi niya kakayaning mabuhay. Ngunit pinili pa rin ni Suyon na umalis. Umiiyak si Junwoo sa sakit. Tunay niyang minahal si Suyon. Ngunit mali ang paraan ng pagmamahal niya rito. Dahil ipinangako ni Suyon sa isang TV show na magbibigay ng 300 milyong won sa sinumang magsiwalat, agad niyang natanggap ang ebidensya na pinatay ni LJ ang mga magulang ni Kitan noon. Wala nang paraan si LJ upang makatakas. Kaya nagpasya siyang ilagay ang sarili sa panganib at magbantay sa sasakyan ni Suyon. Sa pagkakataong iyon, nagising ang konsensya ni Oh Chong-dong. Tinawag niya ang grupo ni Junwoo upang ipaalam na nasa panganib si Suyon. Habang malapit ng barilin ni LJ, sumugod si Junwoo papunta sa kanya. Sa kasamaang palad, nabaril si Junwoo. Habang malapit ng barilin muli ni LJ si Suyon, kinuha ni Junwoo ang baril upang tulungan siyang harangan ang isa pang bala.
Bago siya namatay, sinabi ni Jun Woo na napakapalad niya na maprotektahan siya. Hindi tulad ng kanyang ina na wala namang nakaprotekta. Pagkatapos sabihin yon, huling huminga na siya. Nakatanggap din si LJ ng angkop na parusa. Sa huli, nahatulan siya ng kamatayan. Pinili ni Suyon na pumunta sa ibang bansa upang iwan ang lupain na puno ng kalungkutan. May natitirang bala sa ulo ni Kitan. Alam niyang siya ay unti-unting nabubulag. Ang larawan ni Suyon na umalis noon ang huling nakita niya bago tuluyang mawala ang kanyang paningin. 2 taon ang lumipas, pinahintulutan ni Kitan si Taiguang na maging chairman ng LK Group. Si Secretary O naman ang namuno sa organisasyon. Bumalik rin si Suyon sa bansa. Bukas ang araw na alisin ni Kitan ang bala sa kanyang utak. Tuluyan na siyang bulag. Nag-aalala si Suyon na baka ayaw ni Kitan na makita niya ang kanyang hitsura ngayon. Kaya ginamit niya ang pagkakakilala bilang nani upang manatili sa kanyang tabi. Bumalik sila sa lugar ng pangyayari noon. Dinala si Suyon kay Kitan ni Taiguang. Tahimik niyang inalagaan ang pagkain at tulog ni Kitan. Kumain siya kasama niya, naglakad kasama niya, at nagsabit ng kanyang kamiseta. Nang malapit nang dalhin si Kitan sa operating room, sinabi niya na tanga si Jonghyun. Sinabi niya na huwag isipin na hindi niya makikilala si Suyon dahil hindi siya nagsasalita. Sumagot si Suyon na hihintayin niya siya. Dinala si Kitan sa operating room. Puno ng matatamis na alaala nila ni Suyon ang kanyang isipan. At dito nagtatapos ang pelikula. Shout out kay Daniel Omblero, kay Lucy Ortiz, at sa pamilya ni Jess Tony Peral. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.